Ay, huwag kang tumingin kung saan-saan. Nandito ba si Ghost Doctor? Balot siya ng masamang enerhiya. May isang pinakamalapit sa kanya na malapit ng pumanaw. Wala siya rito. Pero ako ang pangunahing alagad ni Ghost Doctor. Kung may kailangan ka, sa akin ka na rin lumapit. Ikaw. HMM. Sige, bukas na lang ako babalik. Sandali. Ano ba? Kung hindi ako nagkakamali, ikaw ang panganay na binibini ng Sia Group. Si Sia Qingwan, tama ba? Paano mo nalaman? Natapos na ang 10 taong kasunduan. Pagkaraan ng 3 araw, ikaw na ang araw ng muling pagpapatingin kay Lolo. Bago umalis ang guro ko, mahigpit niya akong inutusan na siya ang pumalit sa muling pagsusuri kay Lolo mo. Ang sakit ni Lolo ay bahagya lamang napipigil kahit ni Ghost Doctor. Alagad ka lang niya. Ano bang kaya mong gawin? Sige. Kung hindi mo ako pinagkakatiwalaan, kalimutan na lang natin. Wala ngayon si Ghost Doctor rito. Hindi na pwedeng ipagpaliban ang sakit ni Lolo. Sige na, subukan nating magtiwala sa kanya. Sumama ka sa akin, ha? Sige, bigla tuloy ayaw ko nang pumunta. Ikaw. Bata, kung alam mong si Chairman Sia kami, dapat alam mo rin. Nasa Mokheng, walang sino mang maaaring sumuwi. Sa utos ng aming binibini. Paano kung sumuwi ako? Kung gayon, hindi na kami magpapakumbaba. Ay. Hehe, ayan. Ay, ha ha ha. Hindi ko talaga maintindihan. Ang nagpoprotekta kay Miss Sia ay itong dalawang inutil. Parehong dating sundalong espesyal ang dalawang bodyguard na ito. Mga bihasa sila sa pakikipaglaban. Pero madali silang napabagsak ng lalaking iyon. Paano nangyari iyon? Sige na. Kung hindi lang ito bilin ng guro ko, hindi ko ililigtas ang lolo mo. Ayoko talaga sanang pumunta. Ako na ang magtuturo ng daan. Magandang Miss Sia. Wow, ang Randy naman dito. Walang kupas ang tanawin, kapantay ng bundok Yinlong. Pumasok na po kayo, Dr. Lu. HMM. Lolo, ano po ang pakiramdam ng katawan ninyo? Ay, ganoon pa rin. Ay, Qingwan, sino siya? Magandang araw po, Lolo Sia. Tagapagmana ako ng kaalaman ni Ghost Doctor. Lucy ang pangalan ko. Napunta po ako rito para gamutin kayo. Magandang araw po, Lolo Sia. Tagapagmana ako ng kaalaman ni Ghost Doctor. Lucy ang pangalan ko. Napunta po ako rito para gamutin kayo. Napakagalang pala ng batang ito. Ha? Ay ho, kahanga-hanga ang tindig mo. Mabuti naman ang kalagayan ng guro mo. Ano? Mabuti naman po, Lolo. Suriin ko muna po ang karamdaman ninyo. Ay, salamat sa pagod mo. Tama nga, ang matandang ito ay 3 araw na lang ang itatagal. Hindi ko alam kung ano ang kaugnayan ng guro ko sa matandang ito, pero pinagamit niya sa akin ang Chenko Needle para dagdagan ng 10 taon ang buhay nito. Napakabilis ng paglala ng kanyang kalagayan. Lolo ko, ano na po ang lagay niya? Mabuti na siya agad. Lolo, ano na po ang nangyari sa inyo? Lucy, hindi ba sabi mo gagaling agad siya? Ano ba talaga ang nangyari sa lolo ko? Kapag nailuwanan ng matanda ang namuong dugo, ibig sabihin, wala na siyang dapat ipag-alala. Maghintay ka lang ng 3 minuto. Qingwan, tingnan mo ang kabutihang ginawa mo. Nagdala ka pa talaga ng kung sinong palaboy na manggagamot para gamutin ang matanda. Sinasadya mo bang patayin ang matanda? Sinasadya mo bang patayin ang matanda? Tita, huwag kang magbintang ng walang basehan. HMPH, ako pa ang sinisisi mo. Maayos naman ang lagay ng matanda kanina. Ngayon, tinusok lang siya ng isang karayom at nagsuka na ng dugo. Kung hindi ninyo siya gustong ipahamak, ano pa kaya iyon? Wala kaming ginawang ganoon. Noong araw, iniligtas ng guro niyang Ghost Doctor si Lolo. Siguradong inililigtas din niya ngayon si Lolo. Lintik na nilalang. Kung hindi kumilos noon ang Ghost Doctor, matagal nang patay ang matandang iyan. Bakit pa kami maghihintay bago mahati ang mana?
HMPH, para sa akin, ang guro niya, ay hindi naman ghost doctor. Isa lang siyang matandang peking manggagamot. 10 taon niyang niloko ang pamilya namin. Ngayon, gusto pa ng batang ito na ipagpatuloy ang panlilinlang. Pero hindi na uubra ang palabas ninyo. Kaya niya tinusok si Lolo hanggang sa magsuka ito ng dugo. Sino ang tinatawag mong matandang manloloko? HMPH, ang guro mo. Siyempre, anong ghost doctor? Ikaw. Naglakas loob kang sampelan ako. Maaari mo akong insultuhan. Pero huwag mong insultuhan ang guro ko. Talaga bang nagmatigas ka pa? Bahay ito ng pamilyang Siya. Wala pang nangahas na manakit sa akin. Wala raw. Ngayon, mayroon na. Ha? Tingnan natin kung sino ang manggahas manggulo sa bahay ng Siya. Ay, asawa ko. Siya. Pinatay niya si Lolo, tapos sinaktan pa ako. Mga tao, hulihin ninyo siya para sa akin. Ang guro ko ang tagapagligtas ng pamilya ninyo. At ganito ninyo siya ginagantihan. Tito, narito siya para iligtas si Lolo. Kapag hinuli ninyo siya, at may nangyari kay Lolo, kaya ba ninyo ang pananagutan? Hinayaan ninyo siyang gamutin si Lolo, at pinatay niya ito. Chingwan, huwag kang palilinlang dahil gwapo siya. Naloko na yata ang utak mo. Ikaw. Naglakas loob ang batang ito na lokohin ang pamilya Siya, at patayin pa ang lolo mo. Kung hindi natin siya papatayin, paano pa makakabangon ang pamilya Siya? Kayong mga taga-pamilyang Siya, talagang wala kayong katwiran. Kung hindi dahil sa respeto ko sa guro ko, hindi ko na sana iniligtas ang matanda. Hindi ko inakalang hindi ninyo kikilalanin ang kabutihan, at gagantihan pa ng masama. Kung ganoon, huwag ninyo akong sisihin kapag hindi na ako magpipigil. Sugod, lahat kayo, lumaban. Hihihi. Array. Ha. Aha. Hey. Sandali, gagamit ako ng teknik sa pagkontrol ng isip. Arg. Ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Nako, lumipas na ang 3 minuto. Haha. Ano, naglakas loob kang saktan ng ama ko. Tumigil ka. Ha. Hindi pa nauubos ang haba ng buhay niya. May oras pa tayo. Gintong karayom, iligtas mo siya. Ha. Hindi nakikitang karayom. Talagang ang nailigtas niya si Lolo. Lolo, sa wakas ay nagising na po kayo. Nagising siya, imposible ito. HMPH. Ay. Lolo Siya, matatag na po ang kalagayan ninyo ngayon. Pero kung gusto ninyong mabuhay pa ng 10 taon, kailangan pa rin ninyong magpagaling at mag-ingat sa katawan. Sige po. Susundin ko ang lahat ng sasabihin mo. Salamat sa iyo, Iho. Tunay ngang alagad ka ng ghost doctor. Ang mahusay na guro ay may mahusay na alagad. Ay, hindi ba mas mahusay pa ang alagad kaysa sa guro? Lolo Siya, ipaghahanda ko po kayo ng Race Eta para sa pampalakas na gamot. Sige, sige, sige. Ha? Lucy, iniligtas mo ang buhay ko. Dapat kitang pasalamatan ng maayos. Pero alam ko rin, na para sa isang pambihirang manggagamot na tulad mo, ang pera at mga alahas ay, mga makamundong bagay lamang na hindi mo kailangan. Ay, Lolo Siya, napakagalang ninyo po, tungkulin ko lang po ito. Lucy, may napagkasunduan kami ng iyong guro. Sinabi niyang ang apo kong ito ay may pambihirang yin na katawan. At siya ang itinakdang asawa mo ng kapalaran. Kaya ngayong araw, ipinagkakatiwala ko siya sa iyo bilang asawa. Ano? Ha? Lolo, ano po ang sinasabi ninyo? Paano ninyo ako mapapakasal sa kanya? Napagpasyahan ko na ang bagay na ito. Kapag tumango lang si Lucy, kasal na kayo. Ako. Lucy. Kahit ako na, isang matandang buto, ay nakikiusap sa iyo. Pumayag ka na sa kasal na ito. Hoy, sa ganito akong kaguwapo at kastig, at mahusay pa sa panggagamot, saan ako pupunta at hindi makakahanap ng asawa, bagaman maganda ang pangangatawan niya, at makatutulong sa pag-unlad ng aking pagsasanay. Napakalamig naman ng ugali niya. Pag-iisipan ko muna.
Ano ang sinabi mo? Ang dalagang ito ay laging nagyayelo sa lamig. Pero kung minsan, medyo kaibig-ibig din siya. Sige na nga. Dahil sabik na sabik kang pakasalan ako, kahit labag sa loob ko, bibigyan kita ng pagkakataon. Ako ang sabik na pakasalan ka. Ikaw nga ang bigyan ko ng pagkakataon. Maganda ang pantasya mo. Hindi ko kailangan ng pagkakataon mo. HMPH. Nako. Napakaganda nito. Dahil walang tutol si Lucy, itinakda na ang inyong kasal. Lolo, hindi ninyo pwedeng basta nalang itakda ito. Ako ang masusunod sa bahay na ito. Wala kang karapatang magsalita. Lucy, tigilan mo na ang pangangarap. Imposibleng pakasalan kita. Ayaw mong pakasalan ako. Ako naman ang ayaw magpakasal sa isang malas na multo. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Mula pa nang una kitang makita, napansin kong malas ka. Anumang oras, maaaring malagay sa panganib ang buhay mo. Bakit hindi mo ako sinabihan? May kapahamakan ka pa dahil sa dugo. Hindi naman imposibleng mangyari iyon. Ikaw. Napakabastos mo. HMM. MS. Sia. Hindi mo man lang ako pasasalamatan sa pagliligtas ko sa iyo. Iyan na ba ang pasasalamat mo sa pagliligtas ko sa iyo? HMPH. Kung hindi siya agad kumilos, matagal na sanang tumama sa aking mahalagang bahagi ang patalim na iyon. At namatay na ako roon. Mga tauhan, mag-imbestiga kayo agad. Siguraduhin manghuli at madala rito ang salarin. Kakagaling pa lamang ninyo, Lolo Sia. Hindi po kayo dapat magalit. Ipaubaya na po ninyo sa akin ang paghahanap sa kanila. Sia, kaya mo ba silang mahanap? Madali silang nakapasok sa mansiyon na ito. At sa napakaikling panahon ay nakatakas agad. Tiyak na may kasabwat sila sa loob. Bukod dito, sinuri na nila ang buong paligid ng mansiyon. Huwag mong sabihing may taksil sa loob ng pamilya natin. Pamilyar ka ba sa dalawang patalim na lumilipad na ito? Ako, paano ko naman makikilala ang mga iyan? Talaga ba, may lason din ang dalawang patalim na ito? At ang lason dito ay eksaktong kapareho ng lason sa katawan ni Lolo Sia. At ang lasong ito, may isang pakete ka rin sa bulsa. Sinungaling ka, naninira ka lang. Walang kahit anong lason sa bulsa ko. At hindi ko rin alam na nalason si Lolo. Nako, talaga ba? Nako. Lolo Sia, maaari po kayong magpasuri. May ganitong bagay nga pala. Mga tauhan, dalhin niyan para ipasuri. Puno ng pamilya, lumabas na ang resulta. Tumpak na tumpak ang sinabi ng batang doktor. Magkapareho nga ang dalawang lason. Walang hiya kang makongka. Array. Ikaw pala ang naglagay ng lason sa akin. At ikaw rin ang nagtangkang patayin si Chingwan. Lahat ng ito ay kagagawan mo. Napagbintangan lang ako. Lahat ito ay panlilin lang ng batang iyan. Hindi ka pwedeng maniwala sa isang dayuhan. Mga tauhan, kaladkarin ninyo siya palabas. Itinataboy ko siya sa pamilya. At huwag na siyang bumalik kailanman. Nagkamali ako. Bigyan mo man lang si Lisway ng isang pagkakataon. Wala man siyang malaking ambag sa pamilyang Sia. Naghirap din siya para sa atin. Hindi mo siya maaaring katuhin ng ganito. Kapkapan ninyo siya. Tingnan ninyo kung may lason na katulad ng itinago ni Sia Lishan. Array. Nagkamali ako. Hindi ko na uulitin. Kaladkarin ninyo siya palabas. Array. Nagkamali ako. Patawarin mo na ako. Sia, maraming salamat sa iyo. Hindi ko akalaing pagdating mo ay tutulungan mo na ang pamilya Sia. Nalinisin ang dalawang taksil sa loob ng pamilya. Hindi na kailangan ng formalidad, Lolo Sia. Kaunti lang naman ang naitulong ko. At saka, hindi pa naalis ang malas sa katawan niya. Baka mas malaki pa ang panganib kaysa rito. Ano? Ito. Sia Chingwan. Ang apo kong babae ang pinakamamahal kong kayamanan. At siya rin ang pag-asa ng Sia Group. Hindi ko hahayaang may mangyari sa kanya. Walang problema kung ako ang magpoprotekta sa kanya. Pero, ito ba ang batong yelo ng dragon na binanggit ng aking guro? Siya kaya ang itinakdang kapareha ko sa pagkakaisa ng yin at yang.
Huwag kayong mag-alala, Lolo Sia. Babantayan ko siya ng 24 na oras. Ay, kahit pumunta siya sa banyo, sasamahan ko pa rin siya. Ha? Sige, sige, sige. Maraming salamat talaga, Sia Chingwan. Napagod ka pa para sa amin. Apo, may aasikasuhin pa ako sa kumpanya. Mauuna na ako. Kung may maramdaman kang kakaiba sa katawan mo, huwag kang mag-atubiling tawagan ako. Ay, mahalaga ang trabaho. Sige, asikasuhin mo na. Mag-ingat ka. Kung ganoon, aalis na ako. Sige, sige. Magpahinga kayo ng mabuti sa bahay, Lolo Sia. Pupunta na ako para protektahan siya. Sige. Salamat sa iyo. Maraming salamat sa iyo, Sia Chingwan. Tabi muna. Papapasukin ninyo ako. Pupunta ako sa loob para dumalo sa pagtitinda ng mga substandard na produkto. Ilabas ninyo agad ang taong namamahala rito. Kawawa naman ang mukha ko. Simula nang gamitin ko ang mga produktong pampaganda ng kumpanya ninyo, sinira nito ang mukha ko. Hindi ninyo ito matatakasan. Magbayad kayo. Magbayad kayo. Tumahimik muna ang lahat. Ako ang pangulo ng kumpanyang ito. Ginagarantiya ko sa pangalan at reputasyon ko na ang lahat ng produktong pampaganda ng aming kumpanya ay walang anumang problema sa kalidad. Siguradong may hindi pagkakaunawaan dito. Anong hindi pagkakaunawaan? Nilaso ng mga produkto ninyo ang mga tao. Magbayad kayo agad. Magbayad kayo. Kung hindi, wawasakin namin ang kumpanya ninyo. Tama, wasakin mismo ang kumpanya. Ang lahat ng gamit sa loob. Durugin ninyo hanggang wala nang matira. Magbayad kayo agad. Magbayad ang kumpanya, kung hindi wawasakin namin ito. Ano ang gagawin natin? Tama. Sep, hindi na natin sila mapipigil. Tumawag na tayo ng pulis. Iyon na lang muna ang magagawa natin. Huli na para tumawag ng pulis ngayon. Pagdating nila rito, wasak na ang kumpanya mo. Magbayad, 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 magbayad. Huwag kang magbunyi sa kamalasan ng iba. Winasak ang kumpanya ko. Ano namang pakialam mo? Hoy, mabuti ang hangarin ko ng balaan kita. Pero ganito ang isinasagot mo sa akin. Masama ito, Sep. Susugod na sila rito. Magbayad, 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 magbayad. Tulungan ninyo ako, bilis. Huwag ninyo silang papasukin. HMP. Magbayad ka. Basta tulungan mo ako. Tatanggapin ko ang anumang kondisyon mo. Sige. Magmakaawa ka sa akin. Ano ang sinabi mo? Kung ayaw mong tumulong, hindi na rin ako kikilos. Tutal, wasak na ang kumpanya mo. Wala na akong pakialam. Ikaw. Dr. Lu, ako. Kung hindi ko talaga kayang magsalita, ayos lang din. Pwede rin kitang tawaging asawa ko. Ikaw. Tumigil kayong lahat. Ha? Bakit ang lakas ng boses niya? Kayong mga walang hiya. Para sa pera, talagang wala kayong pinipiling paraan. Ginang. Ikwento mo muna kung paano ka niloko, at kung ano ang pakiramdam na nawalan ng pera. Sino ang niloko? Huwag kang magsalita ng kung ano-ano rito. May problema ang mga pampaganda ng Sia Group. May mali ba sa paghingi namin ng hustisya? Kung itinuturo mo ang problema at humihingi ng hustisya, syempre, walang masama roon. Pero ang sugat sa mukha mo, halatang idinikit lang gamit ang papel. Ano? Ibig mong sabihin wala naman talagang sugat sa mukha niya. Hindi lang sa walang sugat, makinis pa ang mukha niya na parang bago. At kung bakit kanya ginugulo, tanungin mo mismo siya. Huwag kang man-ira ng tao. Ang mukha kong ito ay tuluyang nasira, dahil sa mga produktong pampaganda ng Sia Group. Paano magiging peke ang mga iyon? Kakampi ka ni Sia Chingwan, ano? Gusto mo siyang pagtakpan. Kaya magbayad ka agad. Magbayad ka. Kung hindi, wawasakin namin ang tindahan mo. Ganito na ang nangyari. Pero nagdadahilan ka pa rin. Magbayad, 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 magbayad. Array. Ano? Ang mukha niya. Magsabi ka ng totoo. Sino ang nagpadala sa iyo rito? Siya ay si Bai Wanjun mula sa Mokheng. Ang batang Panginoon ng pamilyang Bai, si Bai Haoran. Si Bai Haoran, huwag mong sabihin ang ama niya ay si Bai Wanjun, ang makapangyarihang tao ng Mokheng. Bai Wanjun, kilala mo siya. Siyempre, hindi ko siya kilala. Kung hindi ko siya kilala, milagro na lang kung multo siya. Gusto ni Bai Wanjun na pagalingin siya ng amo ko. Pero nakita ng amo ko na baluktot ang kanyang puso, at napakarami niyang ginawang kasamaan. Kaya tumanggi siyang gamutin siya. Nang maglaon, nabalitaan kong
Habang buhay nang naparalisa ang matandang iyon. Hindi ko akalaing bigo siyang maturuan ang anak niya. Mas masahol pa pala ang anak niya kaysa sa kanya. Ano, tinulungan mo akong lutasin ang problema. Bakit parang mabigat pa rin ang iniisip mo? Hindi mo alam, ang pamilyang Bai ay may impluensyang higit na mas malaki kaysa sa pamilya Xia sa Jiangcheng. Pinaalis mo man sila ngayon, maghahanap pa rin si Bai Haoran ng ibang paraan para patuloy na manggulo sa pamilya Xia at ano? Wala. Bumalik muna tayo sa kumpanya. HMM. Huwag kang umupo. Delikado riyan. Ano? Lucy, kanina ikaw. Huwag ka nang magsalita. Alam kong naantig ka ngayon. Pero ang gusto ko lang sabihin, ito ang dapat kong gawin. Tutal, ikaw ang mapapangasawa ko. Sino ang naantig? Huwag kang assuming. Gusto lang kitang tanungin kanina. Ano ba talaga ang nangyayari sa malas na bumabalot sa akin? May paraan ka bang alisin ito? Oo, syempre. May paraan nga. Pero makikinig ka ba sa akin? Ibang usapan na iyon. Anong ibig mong sabihin? Napakasimple. Maaari muna kitang masahehin para mailabas ang lahat ng masamang enerhiya sa katawan mo. Pagkatapos, kusang mawawala ang malas mo. Ako, sinasabi ko sa iyo, kapag hinawakan mo ako kahit kaunti, tatawag ako ng gwardya. Ano ito? Isang nakatagong mikropono. Ang mga pag-uusap mo sa opisina, matagal ng palihim na ni-record. Ano? Magaling ka rin pala. Ilang tao ba ang napasama ang loob mo? Sapat na ang mga kagamitang ito para maging hapunan mo. May taksil nga sa kumpanya. Anong klaseng tao kaya siya? Hindi ang taksil ang pinakamahalaga. Ang mahalaga ay kung sino ang nasa likod niya. Mahal. Mas mabuti sigurong humiga ka ng maayos. Hayaan mo muna akong alisin ang malas mo. Kung hindi, kahit saan ka pumunta, hindi suswertehin ang buhay mo. Pangarap mo lang. Bitawan mo ako. MS. Xia. MS. Xia. Paumanhin, MS. Xia. Mukhang hindi magandang oras ang pagpasok ko. Gago ka, bitawan mo ako. Ano nga ba ang sasabihin mo kanina? Oo nga pala. MS. Xia, niyaya ka ni Bai Haoran ng Bai Group na magsalo sa hapunan bukas. Tanggihan mo siya. Sabihin mo kay Bai Haoran. Tiyak na darating kami sa oras bukas. Ano ba ang ginagawa mo? Si Bai Haoran ang batang Panginoon ng pamilyang Bai. Malinaw na masama ang pakay niya sa pag-eniaya sa akin. Kung pupunta ako, baka, nandito ako. Ano ang dapat mong katakutin? Sige. Magsalita ka. Bakit mo ako pinapanta? Huwag mo naman akong fretuhing parang kaaway. Narinig kong malapit nang bumagsak ang kumpanya mo. Hindi lang itinigil ng bangko ang pagpapautang. Pati ang mga produkto ng kumpanya ay nagkaroon ng problema sa kalidad. Kapag nagkataon, malulugi na kayo. Kaya gusto kitang tulungan. Tutulungan mo ako. Basta handa kang magpakita sa akin ng kaunting sinseridad. Matutulungan kitang malampasan ang krisis. Ano sa palagay mo? Anong sinseridad? Ang nararamdaman ko para sa iyo. Alam mo naman iyon. Sumama ka lang sa akin uminom ngayong gabi. At magsaya tayo buong gabi. Ang problema ng kumpanya mo, hindi na magiging problema. Huwag ka nang mangarap. Hindi kailangan ng kumpanya ko ang tulong mo. Talaga ba? Narinig kong ang kumpanya ninyo, ang pinakamalaking kliyente ninyo, si Boss Yang. Kamakailan ay pinag-iisipan din niyang muli, kung ipagpapatuloy pa ba niya, ang pakikipagtulungan sa Xia Group. Sobra ka namang mag-isip. Ang pakikipagtulungan namin kay Boss Yang, ay palaging maayos. Hindi niya gagawin iyon. Oy, Boss Yang, ano na ang nangyari? Ano?
Tatapusin mo ang pakikipagtulungan sa amin. Siya Qingwan, alam mo na ba ngayon kung gaano kalala ang problema ng kumpanya ninyo? Ikaw ang may gawa nito. Ano? Ako? Ano naman? Akala mo ba dahil tahimik ako rito, ay wala na akong pakialam? Nangangahas kang bantaan ng asawa ko sa harap ko. Mukhang nagyayabang ka ng sobra. Ang tapang mo naman. Ano ka ba para makialam? Pinapayuhan kitang huwag nang makialam sa hindi mo asunto. Kung hindi, ipapakita ko sa iyo kung ano ang kahihinatnan ng paghamak sa akin. Ha? Ano? Gusto mo ba akong kagatin? Makinig kang mabuti, bata. Ako si Bai Haoran ng Mokheng, ang batang amo ng Bai Group. Huwag mong sabihin, hindi mo man lang kilala ang Bai Group. Hindi. Akala ko isa kang probinsya ng aso. Hindi ko akalaing isa ka palang asong bantay. Bata. Naghahanap ka ng kamatayan. Mukhang ayaw mo nang manatili sa Mokheng. Tapos na. Ha. HMPH. Ha. Ha. HMPH. Ha. HMPH. Napakalakas pala niya. Mali ako. Ako. Pakiusap, patawarin mo ako. Kung gayon, mangangahas ka pa ba? Natahulan ng asawa ko. Hindi na. Talagang hindi na. Paano naman ang krisis ng kumpanya ng asawa ko? Tatapusin ko iyon. Pagbalik ko, agad ko itong tatapusin. Mabuti at marunong kang kumilala sa sitwasyon. Huwag mo nang ligawan ng asawa ko kailanman. Kung hindi, habang buhay kang magiging yunuko. Kumalis ka na. Maghintay ka, bata ka. Asawa, ayos ka lang ba? Astig ba ang mga galaw ko kanina? Malaking gulo ang pinasok mo ngayon. Sinaktan mo siya. Siguradong isusumbong ka niya kay Bai Wanjun. Si Bai Wanjun ang pinakamapanganib na tao. Isang salita lang niya, at mawawasak ang buong pamilya siya. Bai Wanjun. Ayos lang, asawa. Nandito ako. Wala kang dapat ikatakot. Sino ang napakatapang na nangahas turuan ng leksyon ng anak ko? Mukhang sawa na siya sa buhay. Tatay, siya ang inimbitahan ni Siya Qingwan sa bahay para tumulong. Banta pa niya ako. Sinabi niyang hindi ako makapaghahanap ng gulo sa pamilya Siya habang buhay. Talagang hindi niya. Isinasaalang-alang ang pamilya Bai. Tatay, ipaghiganti mo ako. Napakayabang. Bai Wanjun, huwag kang basta-basta manggulo rito. Hiniling ng aking guro na pumunta ako para tingnan kang mabuti. Hindi ko akalaing ganyan ka pa rin. Puro ka lang kasamaan. Sino ka ba? Paano ka nakapasok dito? Ay, hindi mo na ba ako naaalala? Noong dati, pumunta ka sa akin. Noong ginagamot ng amo ko ang iyong karamdaman. Inihiyanan pa nga kita sa ulo noon. Ikaw, tatay, ang lalaking ito ang nambuli sa akin kasama si Siya Qingwan. Ngayong araw, tuturuan ko talaga siya ng leksyon. Turuan mo ako ng leksyon. Hindi ko akalain. Itinapon mo na pala sa hangin. Ang pangako mo kanina. Matanda, ako mismo ang paputol sa pagkalalaki mo para kay Bai Wanjun ngayon. Tingnan natin kung may yabang ka pa pagkatapos. Huwag, tulong. Sampal, tulungan ninyo ako. Ikaw ba ang alagad ng ghost doctor na si Lucy? Haha, mukhang maganda pa rin ang alaala mo. Sa wakas, naalala mo rin ako, matanda. Nilandi ng anak mo ang asawa ko ngayon. At pinagtangkaan pa siyang pasakitan. Paano natin ito aayusin? Hindi ko alam kung sino ang asawa mo. Siyempre, si Siya Qingwan ng Siya Group. Fiancé ko siya. Kaibigang Lo, humihingi ako ng tawad sa ngalan ng anak ko. Ako si Bai Wanjun, at ipinapangako ko rito, na mula ngayon, anumang problema ang harapin ng pamilya Siya. Buong lakas itong tutulungan ng pamilya Bai. Hindi kami magdadalawang isip. Tandaan mo ang sinabi mo. Sige. Maraming salamat, kaibigang Lo. Patawarin mo kami. Sandali. Ang ginawa ng anak mo sa asawa ko, ay hindi basta-basta matatapos. Kung ganoon, ano ang gusto mo? Gusto kong magdala siya ng gintong bar, habang pupunta sa pamilya Siya para humingi ng tawad sa asawa ko. Tandaan mo, ang paghingi niya ng tawad, ay dapat malaman ng buong lungsod. Ito, paano iyon magagawa? Kung hindi, huwag mo akong sisihin kung hindi ako magiging maginoo sa kanya. Huwag, kaibigang Lo.
Kaya kung gawin iyon, kaibigang Lu, makakaasa ka. Tiyak na magagawa namin iyon. Ang hinihiling ko lang, kaibigang Lu, ay patawarin mo ang buhay ng anak ko. HMM, mabuti at marunong kang makiramdam. Ito. Anak, ano ang dapat nating gawin tungkol dito? Hindi mo naman talaga papayag ang anak mo. Ay lumuhad habang may dalang gintong bar. Papunta sa Sia Group para humingi ng tawad, di ba? Hatsing. Kahit sino, panang-iinis mo. Hindi lang ikaw ang kailangang lumuhad para humingi ng tawad. Kailangan mo ring magdala ng pera. At ayusin ang lahat ng kakulangan ng pamilya Sia. Kailangan mo ring kontakin ang lahat ng kliyente sa Mokheng. At hikayatin silang makipagtulungan sa pamilya Sia. Ako, walang pwedeng magkamali. Hindi ordinaryo ang jade pendant na ito. Bastos. Bastos daw ako. Mabuti naman, MS. Chu, bumalik na kayo. Hindi ko kayo makontakt kahit tawagan ko kayo. Nagkasakit ang ama ninyo. Ano? Ayos lang, nasa iyo ang swerte. Kahit ang mga nasa paligid mo, ang malas ay nagiging swerte. Natural lang na ayos ang ama mo. Ikaw. Manager Joe, ikaw ang mauna. Ay, sige, sige. Ay. Ikaw si MS. Chu, tama ba? Ako si matandang Beishan. Kayo po ang dakilang manggagamot na si Beishan. Pakiusap po, iligtas ninyo ang ama ko. Buhay ng tao ang nakasalalay rito. MS. Chu, pakidalhin mo kami. Maraming salamat po, dakilang manggagamot Beishan. Mabuti ang puso at mapagkumbaba ang aking guro. Ituring ninyong swerte ang pag-alis ninyong mga asong gala. Sa susunod na makita ninyo ako, yumuko kayo. Narinig ninyo ba ako? Bata, bakit hindi kayo yumuyuko? Bakit ako yuyuko sa isang peking lalaki na mahina ang bato? Kung ano-ano ang sinasabi mo, sino ang sinabihan mong mahina ang bato? Magaan ang mga hakbang mo. Malabo at madilim ang ilalim ng iyong mga mata. Malubha na ito. Ang kondisyon ng iyong mga bato ay malala na. Huwag nang sabihin ang 3 segundong pagkalalaki. Sa tingin ko, ni 1 segundo ay hindi mo kayang maging tunay na lalaki. Paninirang puri yan. Alagad ako ng isang banal na manggagamot. Paano ako magkakaroon ng mahinang bato? Kung hindi ganoon, bakit ka ganoon ka-agresibo? May tinatago ka ba? Kayong mga manager, ano ang hinihintay ninyo? Bilisan ninyo at ang magulong. Batang nagsasalita ng ganyan ay palabasin. Kayong mga manager, ano ang hinihintay ninyo? Bilisan ninyo at ang magulong. Batang nagsasalita ng ganyan ay palabasin. Paumanhin po, kami po ang mga bodyguard ni President Chu at ni MS. Chu, sige, sige. Mga asong walang silbi. Ako na mismo ang kikilos. Hindi maaari, Zishen. Bata, ang daldal mo. Gagawin kitang gulay habang buhay. At mamumuhay ka sa kahihiyan. Paano ito nangyari? Bakit napunta sa katawan ko ang pilak na karayom? Patay na ang tao, wala nang pag-uusisa. Guro, iligtas ninyo ako. Ayokong mamatay. Kasamahan pala natin sa daan ang binata. Hindi ko alam kung paano kita tatawagin, binata, matanda. Kung nais mong ipaghiganti ang alagad mo, handa akong lumaban hanggang wakas. Hindi, binata. Nagkaroon lang ng hindi pagkakaunawaan. Mababa naman talaga ang uri ng alagad ko at siya ang unang nanakit. Karapat dapat lang naparusahan mo siya. Pero hindi naman siya nagkasalang dapat ikamete. Pakiusap, palampasin mo na siya. Matanda, naturuan ko na siya sa pamamagitan ng aking kamay. Kaya patas na tayo. Gusto mong magpagamot at magligtas ng tao. Kung ganoon, iligtas mo siya. Sige. Salamat po, guro, sa pagliligtas sa akin. Igagalang at aalagaan kita habang buhay. Natatakpan ng mga pilak na karayom ang mga ugat mo. Masakit ito habang ginagamot. Tiisin mo. Guro, ano ang ginagawa ninyo?
Ito ang 8 pintuan na karayom ng gintong kandado. Isa ito sa 7 dakilang mahiwagang karayom. Nawala na ito ng mahigit 1,000 taon. Paano mo nalaman? Natutunan ko ito noong ako ay 8 taong gulang. Noong 8 na ako, alam ko na. Batang henyo sa medisina, napakataas ng galing. Lampas sa karaniwan ng antas ko. Itong 80 gintong kandado na karayom. HMM. Hindi ko na ito mababali. Pakihiling po sa batang henyo na itaas ang kanyang kamay. Ano ba? Imposible iyan. Guro, paanong hindi mo mababali? Matanda, gusto mo akong magligtas sa kanya. Pakiusap, kumilos na po ang batang henyo. Oo, tama. Bilisan mo at iligtas mo ako. May utang sa iyo ang aking guro. Tiyak na babayaran din iyon. Sige, ay lapit mo ang mukha mo. Hay nako. Itong batang henyo. Ano ba ang ginagawa mo? Ginagamot kita dito. Kung hindi ka naniniwala, hoy matanda. Lumapit ka at suriin mo ang pulso niya. Hay. Talagang mahusay si Gao Ming. Guro Gao Ming, nababaliw ka ba? Sinampal niya ako. Maling akala mo sa batang henyo. Totoong ang ginagamot ka niya. Pero ang uri ng gamutan na ito, ngayon ko lang talaga narinig at nakita. Huling hinga ka ba? Hindi, silo ang henyo. Sa harap mo po, hindi ko po tatawaging henyo. Kayo po ang tunay na henyo. Talagang nabuksan ang mga mata ko ngayon. Talagang nabuksan ang mga mata ko. Talagang mapagbigay at malawak ang loob ni Henyo Lu. Zilua, hindi mo bababatiin si Henyo Lu ng paumanhin. Ako na ang bahala sa kanya. Opo, guro, Henyo Lu, patawad po. Ano, lakasan mo pa. Hindi ko marinig ng malinaw. Patawad po, Henyo Lu. Mas malakas pa ang boses mo kaysa sa isang daga sa pagkakataong ito. Sapat na, narinig ko na. Dahil mas mahusay pa si Henyo Lu kaysa sa inyo, guro. Mukhang hindi na kami kailangan dito. Aalis na tayo agad. Tatay. Hindi si Lucy si Henyo Lu. Pakiusap, iligtas mo po ang tatay ko. Hindi si Henyo Lu. Pakiusap, iligtas mo po ang tatay ko. Ubo. Tay, nagising na po kayo. Akala ko pa, na hindi ko na kayo makikita sa buhay na ito. Utak bata. Hindi pa nakikita ni tatay na magpakasal ka at magkaanak. Paano kita iiwan na lang? Ayokong magpakasal sa iba. Habang buhay kitang sasamahan, tay. Hay. Ikaw ba ang nagligtas sa akin, binata? Bakit akala ni Ginoong Chu ako ang nagligtas sa iyo? Ang guru mo ay ang Ghost Doctor. Tawag ba sa iyo ay Lucy? Ipinakita na niya sa akin ang litrato mo. Kuya, simpleng pagbati lang ito ni Tio. Tay. Supreme Dragon Card. Ang may hawak ng card ay katumbas ng pinuno ng pamilyang Chu. Napakalawak ng kapangyarihan nito. Bakit niya ibibigay ni Itay ang ganito? Kaalagang bagay kay Lucy. Salamat po, Tito. Huwag ka nang magpasalamat. Iniligtas mo ang buhay ko. Gabi na po, Tito. Mauuna na po ako. Sige. Ang batang ito ay talagang kamukha ni Kuya Lu. Saan ka pupunta, Ai-ho? Sa Longteng Hotel. Mag-a-apply ka roon ng trabaho. Ano? HMPH. Napakalaki ng sahod at benepisyo roon. Kung makapasok ka roon, siguradong anggat ang buhay mo. Hindi. Tinawag ako ng asawa ko para kumain. Ang Longteng Hotel ay hindi basta mapapasukan ng karaniwang tao. Mukhang maayos at gwapo ang binatang ito. Talagang mukhang may pinag-aralan. Bakit parang may problema sa utak? Sayang ang napakagandang mukha. Wow! Talagang diwata mula sa langit na bumaba sa mundo. Kung sa buhay na ito ay mapapangasawa ko ang napakagandang babaeng ito na isa sa 10,000. Hindi masasayang ang buhay ko. Ai-ho, hindi ba? Siyempre,
Napakaganda ng asawa ko. Kahit isa sa 10,000 ang ganda niya. Maganda pa rin siyang babae. Asawa mo? Akala ko asawa ko siya. Matagal ka nang hinihintay ng asawa mo. Ano? HMPH. Ha? Nako, lagot ang batang ito. Ang ganoon kagandang babae. Siguradong makapangyarihan ang lalaki niya. Kung ipagpapatuloy pa niya ito, tiyak na mapapahamak siya. Sabi nga nila, sa ilalim ng bulaklak ng peony, kamatayan man. Kahit maging multo, kaakit-akit pa rin. Mukhang matapang ang binatang ito. Asawa, pumasok na tayo. Sige. Ha? Imposible. Paanong ang hamak na probinsya nung ito ay nagkaroon ng ganoon kagandang asawa? Nakakainis. Napakahusay ko na nga. Pero wala pa rin akong kasing gandang asawa niya. Hindi ito makatarungan. Hindi pa ba sapat ang yakap ko? Siyempre, hindi pa sapat. Napakaganda mo, asawa ko. Kahit yakapin kita ng 25 oras sa isang araw, pakiramdam ko ay kulang pa rin. Tama na ang daldal. Waiter, umorder ka na. Hey. Umorder ka ng gusto mong kainin. HMM. Maaari ba kitang i-order? Asawa, hindi ako nagbibiro. Ang pag-imbita ko sa iyo ay para lamang magpasalamat sa pagtulong mo sa akin ngayon. Talaga ba? Kung ganoon, bakit kanina sa may pintuan ay nakisabay ka sa pagpapanggap ko? Tama na ang daldal. Bilisin mo. Sige. Kung ganoon, umorder tayo ng palaka. Huwag na. Steak na lang. Ano ba? Baka steak, baka karne ng baka. Pareho lang namang baka. Ang steak ay baka. Ang palaka ay palaka. Hindi mo man lang mapagkaiba. Nang ahas pa siyang kumain sa mamahaling restaurant. Nakakatawa talaga. At ikaw, Xia Qingwan, nakipaghapunan ka pa talaga sa ganitong hamak at mababang uri ng lalaki. Hindi ka ba nahihiyang magpahiya ng sarili? Liu Man, ito ang asawa ko. Magsalita ka ng may kaunting respeto. Ha ha ha, asawa mo. Talagang marunong kang pumili. Isang probinsya nung hampas lupa pa ang pinakasalan mo. Ay, mahal. Huwag mo naman siyang pagtawanan. Magkakaiba ang panlasa ng bawat isa. Mahilig si MS. Siya sa mga probinsya nung hampas lupa. Medyo kakaiba lang ang panlasa niya. Iyon lang. Ha ha ha, tama ka, mahal. Medyo kakaiba lang ang panlasa ni Xia Qingwan. Tapos ka na ba? Kung tapos ka na, umalis ka na agad. Huwag mong istorbohin ang pagkain namin. Ay, nagalit ang probinsya nung hampas lupa. Xia Qingwan, kukunan kita ng video. At ipapadala ko sa grupo ng mga kaklase natin. Para batiin ka ng lahat at hilingin maging masaya kayo habang buhay. Ha, mahal, kumuha ka rin ng video. Sige. Para matuto kang huwag tanggihan ang panliligaw ko. HMPH, ayan, nasiyahan ka na ba? Nakahanap ka ng isang probinsya nung hampas lupa. Tingnan mo kung paano kita ipapahiya. Ha ha ha. Hoy, probinsya nung hampas lupa, ano ang ginagawa mo? Bitawan mo ako. Bilisin mo. Ikaw. Hayop ka. Mga gwardya, lahat kayo, lumapit dito. MS. Leo. Ano po ang nangyari? Turuan ninyo ng leksyon ang probinsya nung hampas lupang ito. Tingnan ninyo kung ano ito. Ay, gintong membership card. Kayo po ba si Young Master Wang? HMPH, mabuti at alam mo, hindi ka pa rin kikilos. Bata, lumuhad ka ngayon at magmakaawa sa akin. Baka sakaling patawarin pa kita. Narinig mo ba? Sa tingin ko, ikaw ang dapat lumuhad at humingi ng tawad. TSK, ano ba itong laruan na ito? Mahal, ginagaya ka ng probinsya nung ito. Nagpapanggap na astig dito. Ang gintong card ng Longteng Restaurant. Hindi porket may hawak kang gintong card ay maaari ka nang magpanggap na mayaman. Ay, probinsya nung hampas lupa nga. Talagang hampas lupa. Tingnan mo ito. Kahit iguhit mo na ang kalabasa, hindi mo pa rin maiintindihan. Ano? Ha ha ha. Bakit nakatanga pa rin ang mga gwardya? Bilisan ninyo at kumilos. Magandang araw po, marangal na panauhin. Ano ba ang nangyayari rito? Ha? Magandang araw po, marangal na panauhin. Ako po ang tagapamahala ng restaurant. Tawagin ninyo na lang po akong Little Lee.
Paumanhin po at hindi namin kayo agad nasalubong. Talagang humihingi po kami ng paumanhin. Umaasa po kaming magiging malawak ang inyong pangunawa, at mapapatawad ninyo po ang pagkakamali namin ngayon. Huwag kayong kabahan. Hindi ko kayo guguluhin. Ay, salamat po. Marangal na panauhin. Ano pa ang hinihintay ninyo? Bilisan ninyo at magpasalamat. Salamat po sa inyong malawak na pangunawa, marangal na panauhin. Hindi ka naman nagbibiro. Ano? Ang card ninyo ay kinikilala sa lahat ng restaurant sa buong bansa. 7 tao lamang ang may ganitong card. Paano magkakaroon nito ang dukhang batang ito? Tigilan mo na ang pagbibiro. Talagang walang duda. Ang hawak ng ginoong ito ay ang Supreme Dragon Card. Hindi lang ito para sa Longteng Restaurant, pati ang lahat ng restaurant sa ilalim ng Chu Group. Ang ginoong ito ay isang pambihirang panauhin. Hindi ito maaari. Imposible ito. Tiyak na nagkamali kayo. Isa lang palang hamak na probinsyano ang batang ito. Nagmamalaki ka pang bastyusin ng pambihirang panauhin. Itapon sila palabas. Ako. Tara na. Ikaw. Pambihirang panauhin. Naghanda ang hotel ng pribadong silid para sa inyo. Kailangan ba ninyo ito? Hindi na kailangan. Dito na lang tayo. At isa pa, Lu ang apelyido ko. Huwag ninyo na akong tawaging pambihirang panauhin. Ginoong Lu na lang. Paano ka nagkaroon ng Supreme Dragon Card? Iniligtas ko ang buhay ni Siping Cho. Ibinigay niya ito sa akin. Oh. Bunso. Napakalayo mo sa ibang bansa. Hindi mo na kailangang umuwi para makita ang paghihirap ko. Narinig kong malubha raw ang sakit ninyo, pa. Kaya nagmadali akong umuwi. Aha. Narinig kong may isang batang lalaki raw na nagligtas sa inyo. At naging manugang pa ng pamilya siya. Ha 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 ha. Eh, Qingwan, maupo ka na. Lolo. Tiyo. Oo. Matagal-tagal na rin mula nang makita-kita, Qingwan. Mas gumanda ka pa. Hik. Salamat sa papuri. Ito ba ang tinatawag ninyong probinsyano? HMPH, akala ko kung sinong makapangyarihang tao. Ikaw pala si Lucy. Hindi ko alam kung saang pamilya ka galing, batang amo. Ako. Isa lang akong ordinaryong mamamayan. Kung ganoon, wala ka palang halaga. Haha. Sa ganyang pagkatao, karapat dapat ka ba kay Qingwan? Bata, payo ko sa iyo. Umalis ka agad dito, bunso. Pa, makinig kayo sa akin. Siguradong hindi ako nagkakamali. Ang mga probinsyanong gaya niya ay mahilig kumapit sa mga makapangyarihan. Aba. May 200,000 dito sa card na ito. Kunin mo ito at umalis ka agad. Kung hindi, huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Tiyo. Sumosobra na kayo. Lucy. Hihihi, nakita mo na, probinsyano talaga siya. Wala siyang pinagkaiba sa isang probinsyano. Bata, mabuti at marunong kang makiramdam. Hey! Sa mga panahong ito, pinaghirapan ninyong alagaan si Lolo. Narito ang inyong gantimpala. Ito. Salamat po, Lolo, HMM. Ikaw, bata. Lolo. Dumating na ang pamilya Bay. Hey. Patawad po, Lolo. Ako ang may kagagawa ng gulong ito. Ako ang gumawa, ako ang mananagot. Lalabas ako ngayon para ayusin ito. Hindi ko hahayaang madamay ang buong pamilya siya. Qingwan, ano ba talaga ang nangyari? Pa, hindi pa ninyo alam. Nasaktan ni Qingwan ang batang amo ng pamilya Bay. Lalo na ang probinsya ng batang ito. Nagawang bugbugin si Bai Haoran. Paalisin ninyo siya. Ginawa ko lang iyon para protektahan ang pamilyang siya. Ano? Ano? Dad, madali lang ayusin ang problemang ito.
Bugbugin siya hanggang maparalisa. Bigyan lang natin ng paraan para makabawi si Young Master Bai. Lucy, isama mo si Qingwan at umalis kayo sa likod na pinto. Ako ang haarang sa mga tauhan ng pamilyang Bai. Dad, nababaliw ka na ba? Kapag nakatakas sila, palalampasin ba tayo ng pamilyang Bai? Ipinapagsamantala ninyo ang kapakanan ng pamilyang Bai. At pinagbabayad ninyo kami sa pagkakamali nila. Maaaring mawala ang pamilyang Xia, pero hindi maaaring mapahamak sina Sisi at Qingwan. Dad, ikaw, napagpasyahan na ito. Huwag ka nang magsalita. Sige, ikaw na ang magaling, matanda. Akala mo ba sa ganitong paraan ay makatatakas sila sa kamay ng pamilyang Bai? Sino ang nagsabing tatakas ako? Ano naman? Akala mo dahil may kaunti kang galing, kaya mong makipagsabayan sa pamilyang Bai. HMPH. Hindi. Mali ang pagkaintindi mo sa sinabi ko. Ang ibig kong sabihin, hindi pumunta rito ang pamilyang Bai para manggulo sa akin. Ang pakay nila rito ngayon ay humingi sa akin ng tawad. Ano? Ha. Nakakatawa ka talaga. Humihingi ng tawad sa iyo ang pamilyang Bai. Sige. Sumama ka sa akin palabas ngayon din. Gusto kong makita mismo kung talagang hihingi ng tawad sa iyo ang pamilyang Bai. O dumating sila para kunin ang buhay mo. Sige. Sumama ka sa akin palabas ngayon din. Gusto kong makita mismo kung hihingi ng tawad sa iyo ang pamilyang Bai. O dumating sila para kunin ang buhay mo. Ay, hihihi. Chairman Bai, Young Master Bai, napakalaking karangalan ng pagdating ninyo. Ako si Xia Wenji, noong taunang business conference sa Mokheng. May ilang salita rin akong sinabi sa inyo. Naaalala pa ba ninyo? Mr. Xia. Ay oo, naaalala ko. Napakalaking karangalan na naaalala ninyo ako, Chairman Bai. Talagang swerte ako ng 3 buhay. Walang anuman iyon. Chairman Bai, huwag po kayong magkakamali ng intindi. Hindi ako narito para magsalita ng maganda tungkol sa pamangkin kong babae. Wala na akong anumang kaugnayan sa pamilyang Xia, kahit kaunti. Kaya ang anumang ginawa nila, ay wala ring kinalaman sa akin. Hihihi. Wala ka ng kaugnayan sa pamilyang Xia. Ay, opo. Matagal na akong pumalas sa pamilyang Xia. Kung nais ninyong maghiganti sa pamilyang Xia, Chairman Bai, maaari ko pa kayong tulungan. Para sa inyo, ay nako. Ay. Chairman Bai, wala na talaga akong anumang kaugnayan sa pamilyang Xia. Bakit ninyo pa rin ako sinasaktan? Ay, Chairman Bai, wala na talaga akong kaugnayan sa pamilyang Xia, kahit kaunti. Bakit ninyo pa rin ako sinasaktan? HMPH, ang mga tulad mong traidor na 2 mukha ang talagang dapat bugbugin. Howran, bilisan mo at lumuhad ka sa harap ni na MS. Xia at Mr. Lu, at humingi ng tawad. Paumanhin, Mr. Lu at MS. Xia, nagkamali ako sa mga ginawa ko noon. Isa, sana ay tanggapin ninyo ang mga regalong ito. Sana ay mapatawad ninyo ako. HMM. Hindi pa rin ba siya nasisiyahan? Mr. Lu, kung hindi pa rin po kayo nakakalma, ituloy ninyo ang pagbunot hanggang sa masiyahan kayo. Oo, Mr. Lu at MS. Xia, bunutin ninyo lang ang halimaw na ito hanggang sa masiyahan kayo. Ikaw ang gumawa nito. Paano ko hahayaang makita kong inaapi ng iba ang asawa ko? Salamat, Lucy. Tinatawag mo pa ako sa pangalan ko. Asawa ko, ang sarap pakinggan, mahal. Sabihin mo ulit. Huwag kang lumampas sa lugar mo. Asawa ko, ang sarap pakinggan, mahal. Sabihin mo ulit. Huwag kang lumampas sa lugar mo. Sige, kung gayon, galit ka na ba sa akin ngayon? HMM. Ngayong nasiyahan ka na. Bai Howran, tumayo ka na. Salamat. Napakalawak ng pangunawa ni na Mr. Lu at MS. Xia, Mr. Lu, MS. Xia, sabi nga, nagkakakilala ang mga tao dahil sa away. Kung may kailangan kayo ng tulong sa hinaharap, tumawag lang kayo sa akin. Sige na, iwan ninyo ang mga bagay dito.
Maaari na kayong umalis. Ay nako, nakialam na kami ng husto. Bilisan ninyo at iuwi ang mga ito. Hey, haha, paalam na. HMPH, sino ba ang mga bay na iyon? Personal pa silang pumunta rito para humingi ng tawad. Kung kumalat ang balitang ito, hindi ba mapapahiya ang pamilya Siya? Ikatlong kapatid. Narinig kitang nagsabi kanina na wala kang kaugnayan sa pamilya Siya. Umalis ka at huwag ka nang bumalik. Pa, huwag mo akong tawaging ama. Lumabas ka. Wala kang kaugnayan sa pamilya Siya. Umalis ka at huwag ka nang bumalik. Pa, huwag mo akong tawaging ama. Lumabas ka. Sige, sige. Ikaw na ang panalo. Matanda, akala mo ba, dahil dito, mamamana na ni Xia Qingwan ang negosyo ng pamilya. Mabuti pang sabihin ko sa iyo, may koneksyon na ako kay Young Master Lin. Tingnan natin. Pagsisisihan ninyo ito. Ay nako. Napakadaldal mo. Mamatay ka na, bata ka. Tingnan natin kung sino ang magsisisi. Hehe, kumusta po, Young Master Lin? HMPH, Xia Wenji. Kailan mo mapapahiga sa kama ko? Ang babaeng iyon, si Xia Qingwan. Malapit na, pinakamatagal na ang 1 linggo. Tiyak na magagawa ko ito. HMPH, Young Master, wala akong ganoon kahabang pasensya. Kung hindi mo ito magawa sa loob ng 3 araw. Tiyak na magagawa ko. HMPH, Young Master, wala akong ganoon kahabang pasensya. Kung hindi mo ito magawa sa loob ng 3 araw. Young Master Lin, makakaasa ka. Tiyak na magagawa ko. Mabuti. Iyan ang gusto ko. Nang ahas si Lucy na sirain ang magandang plano ko. Hinding-hindi kita palalampasin. Asawa ko, hindi ka pa ba kumakain? Kumain tayo sa Longteng Restaurant. Sige. Hello. Ano iyon? Ano ang nangyari? May problema ba? May nangyari sa pabrika bilang 3. Ano ang nangyari? May problema ba? May nangyari sa pabrika bilang 3. Bakit hindi pa dumarating ang taong iyon? Ah, heto na. Talagang paparating na siya. Paano ko kayo magagawang pagsinungalingan? Ah, Suki Xia. Sa wakas, dumating ka rin. Aba. Ikaw si Xia Qingwan, ang presidente ng Xia Group. Boss, maganda rin pala ang babaeng ito. Hahaha, HMM. Gusto ko sanang makatikim agad. Sobrang sarap. Napakaganda niya, boss. Baka pwede nang huwag mong guluhin ang lugar. Boss, kunin mo na siya bilang asawa mo. Hahaha. Ikaw si Leopard Bro, hindi ba? Narinig ko na ang pangalan mo. Hindi tayo nangingialam sa buhay ng isa't isa. At wala naman tayong naging alitan. Ano ba ang ibig mong sabihin ngayon? HMPH. Wala naman akong ibig sabihin. Narinig ko lang na si Suki Xia ay pinakamagandang babae sa Mokheng. Kaya gusto ko lang siyang makita. Ngayong nakita ko na siya, maaari na akong umalis, di ba? Hihihi. Sa ganda ni Suki Xia. Sinong lalaki ang makakakita sa kanya at basta na lang aalis? Mula ngayon, magiging babae ka na. Ako ang magpoprotekta sa iyo. Ayos ba? May asawa na ako. Sino ang asawa mo? Palabasin mo siya. Akin na siyang tatapusin ngayon. Aso, ano ang pangalan mo? Binata, narito na ako, hindi ba? Lucy. Bakit ka na parito? Ikaw. HMM. Hindi na nga kita pinagbawalan. Bakit mo ako iniwan at pumunta rito ng mag-isa? Sino ka ba, bata? Bulag ka ba o bingi? Hindi mo ba nakikitang asawa niya ako? Ikaw, bata, talagang, nagpapakapuslit ka. Ano, tatapusin kita ngayon din. Sugod kayong lahat.
Mangangahas kang agawin ang babae ng boss namin. Mukhang sawa ka na sa buhay mo. Naghahanap ka ba ng kamatayan, bata? Patayin ang batang ito. Array. HMPH. Ah. Oo, HMM. Array. Napakaraming walang silbing basura. Ang dami-dami ninyo, pero kahit isang batang hamak ay hindi ninyo kayang talunin. Aba. Ah. Lucy, ikaw. Wala lang iyon, asawa ko. Mga hamak na tauhan lang ang mga iyon. Hindi sila karapat-dapat katakutin. Array. Ikaw na walang hiya. Kung matapang ka, huwag kang umalis. Hindi ka patatawarin ni Ginoong Su. Ginoong Su. Ano ba yan? Ano? Naglakas loob kang hamakin si Ginoong Su. Ginoong Su, dumating na po kayo. Pakiusap, ipaghiganti ninyo po ako. Sino ang nanakit sa iyo? Ginoong Su, siya po ang taong ito. Sinamantala niya ang pagkakaabala ko para tambangan ako. Ginoong Su, pakiusap, lamurayin ninyo siya. Siya pala. Bata, talagang gusto mong lamurayin siya. MM. Talaga bang gusto mong lamurayin siya? Ginoong Su, kahit lamurayin mo ang batang ito, hindi pa rin mapapawi ang galit sa puso ko. At mayroon pa siyang babaeng kasama. Akin ang babae niya. Sige, kung gayon, lamurayin mo siya. Maraming salamat, Ginoong Su. Hihihi. MM. Array. Ito, Ginoong Su. Ano ang ginagawa ninyo? Ikaw mismo ang nagsabi. Lamurayin siya. Ginoong Su, maawa kayo, nagkamali ako. Hindi na akong ulit. Pakiusap, patawarin ninyo ako. Halos 30 taon na akong namumuhay sa mundong ito. At ang salita ko ay laging natutupad. MM. Dalhin siya. Ginoong Su, maawa kayo. Teka. Dr. Lu, may nagawa bang masama sa inyo ang mga taong ito? Ano ang palagay ninyo? Ikaw. Kilala mo ako. Nabanggit ka na ng dakilang manggagamot na si Dr. Tan. Hindi ko alam kung may ipinagbilin sa iyo si Dr. Lu. Tiyak na tutuperin ko iyon. Paalisin na ang lahat ng taong ito. Hindi ba ninyo narinig? Umalis na kayo agad. Opo. Siya po ba ang asawa ni Dr. Lu? Ang dalagang tagapagmana ng pamilyang Siya. Para siyang diwata na bumaba mula sa langit. Maraming salamat sa papuri, Ginoong Chu. Narinig kong magaganda raw ang mga kosmetiko ng Siya Group. Gusto kong bumili sa presyo sa merkado ng halagang 100 milyon. 100 milyon. Para sa Siya Group, isa itong napakalaking order. Wala na ba kayong ibang hinihingi? Kasunduan na. MM. Walang problema. Dahil iyan ang sinabi ni Ginoong Su. Hindi kaya gusto mong gamutin kita. Matalas ang mata mo, Dr. Lu. Pero hindi ko alam kung sino ang nagsabi sa iyo, Dr. Lu. Walang nagsabi sa akin. May sumisingaw na masamang enerhiya mula sa katawan mo. Kung tama ang hinala ko, ang pasyenteng iyon ay ama mo, hindi ba? Ha? Talagang mahusay ka, Dr. Lu. Hindi ko alam kung maaari kang sumama upang dalawin ang aking ama. Pakidala ako roon. Dr. Lu, pakiusap. Pakidala ako roon. Dr. Lu, pakiusap. Napakabigat ng masamang enerhiyang ito. Alam ko na kung paano gagamutin ang matanda. MM. Hindi man lang niya nakita ang pasyente, pero sinasabi na niyang kaya niya itong gamutin. Isa itong kakatuwang bagay na walang kapantay sa kasaysayan. Talagang walang katulad na kalokohan. Sino ka? HMPH,
Kahit ako ay wala pang narinig tungkol dito. Talagang napakakitid ng iyong kaalaman. Kuya, sa tingin ko, mas mabuting ang batang ito ay paalisin na natin. Pangalawang kapatid, huwag kang basta humatol. Bagaman bata pa si Dr. Lu, daig pa niya ang iba sa husay sa medisina. Naniniwala ako sa kakayahan niya. Ginagamot na ni Dakilang Guro Zuan ang aking ama. Maghintay ka lang ng ilang minuto, at maririnig mo na, Ama, ang magandang balitang gumaling ka na. Ano? Ito. Ginoong Su, pumasok na po kayo agad. Kapag lalo pa tayong nagtagal, lalala ang kondisyon ng matanda. Kayang bumuhay ng patay ang siyam na yang nakarayom ni Dakilang Guro Zuan. Hindi ito basta-bastang pambihirang pamamaraan. Paano nitong hindi magagamot ang sakit? Ama, pangalawang kapatid, ano ang nangyari kay Ama? Hindi kita palalampasin. Dr. Lu, sumama po kayo sa akin sa loob. Hindi maaari. Malinaw na kayang gamutin ng siyam na yang nakarayong ko. Ang sakit ni Ginoong Su. Bakit naging ganito ang kalagayan niya? Ginoong Su. Sa unang tingin, tila kulang siya sa enerhiyang yin. Ngunit ang totoo, pumasok sa katawan niya ang masamang enerhiya. Ang siyam na yang nakarayom ay sukdulang matigas at nagtataglay ng enerhiyang yang. Hindi lamang nito magagamot ang sakit ng matanda, lalo pa nitong palalalain ang kanyang kondisyon. Kaya pala ganoon. Maraming salamat po, nakatatanda. Ikaw pala ang binatang iyon. Lucy ang pangalan ko. Ako po ang gumamot sa matanda. Tabi, daanin ninyo. Ay, hindi ko akalaing matapos kong gugulin ang buong buhay ko sa panggagamot. Malalamangan pa ako ng isang batang paslit. Ang perang ito, para na lang akong nag-aksaya ng buong buhay. Normal lang iyan. Mas marami lang akong karanasan kaysa sa iyo. Hindi ka naman masama. Dr. Luo, kumusta na po ang aking ama? Gagaling po siya agad. Dr. Lu, kumusta na po ang aking ama? Gagaling po siya agad. Isa itong karayom na parang himala. Ito ay dapat lamang nangyayari sa mga alamat na banal na pamamaraan. Paano mo ito nalaman? Marami pa akong alam bukod dito. Dr. Lu, nakikiusap po ako, gawin ninyo akong alagad. Hindi, Guro Shen. Isa ka sa 7 dakilang manggagamot ng Mokheng. Kung may luluhod, siya ang dapat lumuhod sa iyo. Ay, huwag mong sabihin iyan. Si Dr. Lu ay tunay na may kakayahang himala. Higit na higit ang kanyang husay kaysa sa akin. Kaya nararapat lamang na lumuhod ako sa kanya. Dr. Lu, nakikiusap ako sa iyo. Gawin mo akong alagad. Hindi ako tumatanggap ng mga alagad. Ngunit dahil taimtim ang hangarin mong matuto. Kung may hindi ka nauunawaan sa hinaharap, maaari mo akong tanungin anumang oras. Ay, ano man ang mangyari, mula ngayon, ako na ang magiging estudyante mo. Bahala ka. Ano man ang mangyari, mula ngayon, ako na ang magiging estudyante mo. Kahit ikaw, ay. Kamusta po kayo, tatay? Ay, hindi pa rin mamamatay. Ikaw ba ang alagad ni Ghost Doctor na si Lucy? Ako nga, ikaw pala ang nagligtas sa akin. Lolo Sia, kung gusto mong lubos na gumaling ang sakit mo, kailangan ding alisin ang kalansay sa ilalim ng kama. Kung hindi, babalik ang masasamang enerhiya, at hindi kakayanin ng katawan. Mas lalala lang ang kondisyon mo. Yung nasa ilalim ng kama, Lolo Sia, ang sakit mo ay dahil sa pagpasok ng masasamang enerhiya sa katawan. Abot langit na sama ng loob. Tatay, itong bata na ito, ang daming Saturday. Ano na bang panahon ngayon? May paniniwala pa rin sa pamahiin. Nakakatawa ba o hindi? Kaya mo bang ilabas ang laman sa ilalim ng kama para makita ng lahat? Nakakatawa ba o hindi? Kaya mo bang ilabas ang laman sa ilalim ng kama para ipakita sa amin? Ikaw. Ay. Ito.
Dito nakalibing sina Suhay at Sukang. Mukhang tama ang hula ko. Lolo Su, may masamang enerhiya na pumasok sa katawan mo. May naglagay sa iyo ng pangmamabagsak. Sino kaya ang gustong ipahamak ako? Kailangan nating usisain yan. Ikaw na dugong bibig, sinisiraan mo ako. Second brother, gusto mo ba akong ipahamak? Hindi po. May nagtatangka po sa inyo. Ah. Tatay, kuya, may taong gustong ipahamak ako. Kung totoo yan o hindi, paano niya malalaman kung hindi natin siya tanungin? May kalansay sa ilalim ng kama. Iyan ang pangmamabagsak mula sa Timog China. May gustong magsadlak sa iyo. Kapag gusto mong gawin ang pamamaraang ito, kailangan ng dugo ng taong gagamit nito. Tinitiyak ko po na may dugo mo sa kalansay na iyan. At kung hindi ako nagkakamali, ang linya ng mga ito sa kalansay na yan, ay ikaw mismo ang sumulat. Kung hindi, hindi magagawa ang pangmamabagsak na ito. Paano mo nalaman ng napakalinaw? Tatay. Ano po ang dapat gawin? Basagin ang mga paa niya. Mula ngayon, bawal na siyang lumabas ng kalahating hakbang sa pamilya Su. Hahaha, hindi. Huwag po, tay, nagkamali po ako. Hindi ko na uulitin. Patawarin mo na ako sa pagkakataong ito. Sa susunod, susundin na kita ng maayos. At rerespetuhin ko rin ang kuya, mga tao. Dukutin siya. Hahaha, tay, tay. Tulungan niyo ako, papa ko, hahaha. Maraming salamat po, Dr. Lu. Kung hindi po, malamang magkasabay kaming mamamatay ng aking ama. Ito ang utos ng General na Espada. Kapag sinabi mo lang po, handang maglingkod agad ang 3,870 kapatid ko. Sa utos mo anumang oras. Utos ng General na Espada. Ang Dragon Head card na ito ay may napakalaking kapangyarihan. Ipinamigay mo agad, Ginoong Su. Maraming salamat, Ginoong Su. Napakabait mo naman, Dr. Lu. Huwag mo na akong tawaging Ginoong Su ng Ginoong Su. Ganoon lang ako tawagin ng mga tagalabas. Kung gayon, tatawag ako sa iyo ng pamilyar. Tawagin mo na lang akong Matandang Su. Sige, Matandang Su. Kung gayon, tawagin mo naman akong Munting Si. Sige, Matandang Su. Kung gayon, tawagin mo naman akong Munting Si. Paano pwede iyon? Kailangan pa rin kitang tawagin Young Master Lu. Sige na, Matandang Su. Bahala ka. Ah, Young Master Lu. Hindi ko pa alam ang kalagayan ng ama ko. May mga komplikasyon pa ba? Huwag kang mag-alala, Matandang Su. Napawi ko na ang masamang enerhiya. Lalo pang bubuti ang kalusugan ng Lolo Sia. Ah, maraming salamat, Young Master Lu. Bakit ka pumasok nang hindi kumakatok? Bakit ikaw? Pumapasok ako sa opisina ng asawa ko. Bakit pa ako kakatok? Kumusta na ang kalagayan ni Lolo Sia? Napagaling na siya ng asawa mo. Asawa, napakalaking tulong ng ginawa ko para sa iyo. Sabihin mo, paano mo ako pasasalamatan? Asawa, napakalaking tulong ng ginawa ko para sa iyo. Sabihin mo, paano mo ako pasasalamatan? Anong gantimpala ang gusto mo? Isang halik lang, hindi naman sobra, di ba? Asawa, isa lang. HMM. Ah, sige. Wala akong nakita. Iyong chairman Sia. Ginoong Lu, aalis na po ako. Sandali. Ano ba ang sasabihin mo kanina? Ay. Chairman Sia, may isang kaganapan ngayong gabi sa alas 8. Isang imbitasyon sa isang charity gala. Maaari ko bang malaman kung pupunta kayo? Sino ang nagdaraos nito? Ang sabi, isang mayamang tagalabas ang nagdaraos nito. Isang misteryosong bilyonaryo. Marami na ang pupunta. Narito ang listahan. Pupunta ako. Tungkol sa nangyari kanina, wala talaga akong nakita kanina. HMM. Chairman Sia, mauuna na po ako. May aasikasuhin pa ako. Hehe. Ano ang tinatawanan mo?
Kasalanan mong pumasok at hindi isinara ang pinto. Ha? Ikaw, ano ang tinatawanan mo? Kasalanan mo ito. Bakit ka pumasok nang hindi isinara ang pinto? Naglalambingan kami ng asawa ko. Likas at marapat lang iyon. Bakit kailangan pang isara ang pinto? Ha? Ha? Aray. Napitik mo ang bato ko. Ang sakit. Ayos ka lang ba? Ito. Aray. Lucy, bumalik ka rito. Hello. Magdaraos ng hapunan ng ama ko ngayong gabi. Pupunta ka ba? Dahil ikaw ang nag-imbita, aking magandang binibini. Siguradong pupunta ako. Kung gayon, bilisan mong pumunta rito. Sa Guanghui Hotel. Sige. Ay. HMM. Ay. Ikaw ba ang bagong pansamantalang empleyado ng hotel? Panauhin ako rito. Kung hindi ka empleyado, lumayas ka rito. Huwag kang manggulo. Kung hindi, huwag mong sisihin ang pagiging magaspang ko sa iyo. Binabantaan mo ba ako? E ano naman kung binabantaan kita? Hindi mo ba tinitingnan kung anong lugar ito? Ikaw na hamak na probinsyano. May karapatan ka bang pumunta rito? Umalis ka agad. Kung hindi, huwag mong sisihin ang pagiging magaspang ko sa iyo. Binata. Kung kapos ka sa puhunan, huwag kang magmatigas. Umuwi ka na agad. Hindi ito lugar para sa iyo. Tama, tama. Wala ka man lang kamalay-malay sa sarili mo. Akala mo kung sino ka. Kahit saan na lang, nagmamarunong ka pang maging security guard. Paalisin ninyo agad ang probinsya nung ito. Huwag mong dungisan ang paningin ko. HMP, narinig mo ba? Hindi ka pa umaalis. Hihi. HMP, may umaatake pala sa bakal na pamalo gamit ang kamay niya. Talagang tanga ka. Kahit mabali ko ang kamay mo, sarili mong kagagawan iyon. Hey. Hey, HMP. Kahit mabali ko ang kamay mo, sarili mong kagagawan iyon. Imposible. Paano nangyari iyon? Imposible. HMM. HMP. Nangangahas pa rin kayong bantang ako. Hindi na po, hindi na po, hindi na po, hindi na po. Ano ang nangyayari? Siya ang batang nanggugulo, Ginoong Kui. Ha? Siya po. Ginoong Lo, malugod ko kayong tinatanggap. Pati ang malamig na mukhang iyon ay ngumiti sa kanya. Ngumiti sa hamak na probinsya nung ito. Ay, panaginip lang siguro ito. Kilala mo ako. Ay, ipinadala po ako ng dalaga para sunduin kayo. Taos-puso po akong humihingi ng tawad. Nahuli po ako. Kung hindi, hindi sana nangyari. Ang ganitong hindi pagkakaunawaan. Kaya pala, kayong dalawa, maaari na kayong umalis. Ah, Ginoong Son. Ano ang ibig mong sabihin? Tinatanggal na kayo sa trabaho. Ha? Ha? Ginoong Lo, labis po akong humihingi ng tawad. Hindi naturuan ng maayos ang mga empleyado ko. Talagang kasalanan ko po ito. Sana po ay pagbigyan ninyo kami. Tinitiyak ko po sa inyong, hindi na mauulit ang ganitong pangyayari. Walang problema. Ihatid mo na sila palabas. Opo. Ginoong Kui, sino po ang kasama ninyo? Siya si Ginoong Lo. Mahalagang panauhin ng dalaga. Sa ganyang pananamit, pumunta ka ba rito para magpakitang gilas kay MS? Chu, HMP, Young Master Lin, magsalita ka ng may kaunting respeto. Young Master Lin, magsalita ka ng may kaunting respeto. Ay, nagbibiro lang ako. Ginoong Lo, parang matagal na kitang kilala. Bakit hindi tayong dalawa na lang ang mag-usap ng sarilinan? Lumayo ka sa akin, ang ingay mong babae.
Hindi ako interesado sa mga babae. Ginoong Lu. Sabi nga, mas maraming kaibigan, mas maraming daan. Ipinagkakatiwala ko sa iyo si Lin Mufeng. Siguradong hindi ka magsisisi sa kaibigang ito. Gusto mo bang mag-usap tayo ng sarilinan? Wala akong interes. Direktor Kui, huwag na nating sayangin ang oras. Dalhin mo ako para makilala ang dalaga ng pamilya mo. Sige, Direktor Lu. Dito po, pakiusap. Sa laki ng katawan mo, wala pa rin ng ahas. Na magsalita sa akin ng ganyan. Lucy, tapos ka na. Patayin ninyo siya para sa akin. Paano nangyari ito? Pinaghirapan ko ng husto ito. Kakakuha ko pa lang sa kampyon ng underground, na walang talo sa 100 laban. Paano nangyari ito? Pinaghirapan ko ng husto, bago ko nakuha ang kampyon ng underground na walang talo sa 100 laban. Nako! Direktor Kui, bakit ka nakatulala? Umalis na tayo. Direktor Lu, paumanhin. Nagulat lang ako. Sumunod ka sa akin. Hoy, bata, tumigil ka riyan. Sinaktan mo na ang mga tauhan ko. Aalis ka pa ba? Pumasok kayong lahat. Tumayo kayong lahat. Ang bagal ninyo. Batang Ginoong Lin, sinong bulag ang naglakas loob na magkasala sa iyo? Mga kapatid, ipadala na natin siya sa kabilang buhay. Bata, marunong ding kumilala ng talento ang batang Panginoon na ito. Kung susunod ka ng maayos sa akin, at magiging alaga ko, baka palampasin pa kita. Tapos ka na bang magsalita? Binibigyan ka ng batang Panginoon na ito ng pagkakataon. Hindi mo marunong pahalagahan ang kabutihan. HMPH, ilan ba ang gustong maging batang Ginoong Lin? Kahit aso, walang ganoong karapatan. Pinapayuhan kita, bata, pahalagahan mo ang pagkakataong ito. Ano ang pangalan mo? Ang ingay mo talaga. HMPH, ano ang sinabi mo? Bata, naghahanap ka ba ng kamatayan? HMPH, ano raw ang sinabi mo? Bata, naghahanap ka ba ng kamatayan? Sugod. Array. Mas tahimik na ngayon. Ikaw, paano mo nagawang saktan ako? Array. Sino ang nangahas manakit sa batang Panginoon na ito? Ikaw, lintik ka. Ha. MS. Chu. Ha. Lin Mufeng, napakalakas ng loob mo. Nangahas ka pang magdala ng mga tao, para manggulo sa salo-salo ng tatay ko. Gusto mo bang mamatay? MS. Chu. MS. Chu. MS. Chu. Makinig ka muna sa paliwanag ko. Tumahimik ka at umalis ka na agad. Kung hindi, wawasakin kita. MS. Chu. Array. Opo. Aalis na po kami. Lintik, umalis na tayo. Opo. Aalis na po kami. Lintik, umalis na tayo. Batang Ginoong Lin, hahayaan na lang ba natin ito? Anong klaseng biro iyan? Hindi ko papayagang mabuhay ang batang iyon. Hanggat hindi siya patay, hindi ako titigil. Bakit sinuportahan ng dalagang iyon? Ang walang hiyang batang iyon. Alamin ninyo ang buong katotohanan para sa akin. Ano ba talaga ang pinagmulan ng batang iyon? Lintik, hindi ako naniniwala rito. Sa Mokheng, hawak ko ang bawat pulgada ng lupain. Ako si Lin Mufeng. Hindi ako basta-basta napapailalim ko ang inuman. Si Young Master Lin po. Ha, Mr. Chu, sino naman siya? Lucy ang pangalan niya. Ang galing niya sa panggagamot. Daig pa ang banal na manggagamot. Kaya pala si Dr. Lu. Narito rin pala si na Mr. Bai at Young Master Bai. Ay, nagkataon lang na napadpad kami rito. Hindi ko akalaing makikita rin namin dito si Dr. Lu. Isang karangalan namin iyon. Xiaoxi, magkakilala kayo. May kaunting ugnayan lang po. Kung ganoon, huwag na tayong magpakipot. Boss Ma, pakiilabas muli ang anti-gang bagay na iyon. Walang anuman, Mr. Chu, maliit na bagay lang ito. Hindi iyon dapat ikabahala. Ha. Ay nako. Ha. Ayos na ayos.
Napakaganda ng pagkakasulat. Talagang karapat-dapat kang tawaging pinakamahusay na mga ngalakal ng anti-gang bagay sa Mokheng, Boss Ma. Ikaw nga ang pinakamahusay na mga ngalakal ng anti-gang bagay sa Mokheng. Kahit napakahalaga ng bagay, nakukuha mo pa rin. Kahanga-hanga. Ay, wala iyon, wala iyon. Masyado mo akong pinupuri, Mr. Chu. Ha ha ha. Kahit napakahalaga ng bagay, nakukuha mo pa rin. Kahanga-hanga. Ay, wala iyon, wala iyon. Masyado mo akong pinupuri, Mr. Chu. Ano sa palagay ninyo, Dr. Lu? Peke. Dr. Lu, sinasabi ninyong peke ito. Tama. Kahit napakahusay ng pagkakagawa, peke pa rin ang peke. Hindi ito magiging tunay, Dr. Lu. Hindi maaaring humatol sa anti-gang bagay nang walang ebidensya. Sinasabi ninyong peke ito. Pero ano ang batayan ninyo? Bata ka pa at wala kang alam. Talagang gusto mong magpasikat. Mapanuring mata. Hindi ba sinabi ninyong darating kayo ng mas gabi? Nalutas na ang problema, kaya napaaga ang pagpunta ko. Ah. Napakabuhay ng mga titik, para silang mga crane na lumilipad. Napakapino at walang kapantay, HM. Kayo po ba si Mr. Lu? Mali ang tingin mo. HMPH, kung sasabihin kong may paraan ako, para patunayang totoo ang sinasabi ko. Ha ha ha. Katawa-tawa. Kailangan ng matibay na ebidensya. Kaya mo bang tawaging puti ang itim? Ay, kung may ebidensya ka, patunayang peke ito. Kung hindi, bulag na talaga ako habang buhay. Ikaw ang mapanuring mata, HM. Sige, buksan mo ng mabuti ang mga mata mo at manood. Sige, buksan mo ng mabuti ang mga mata mo at manood. Oh, ayan na. Ah. Ano? Paano ito nangyari? Paano ito naging puti? Ah. Totoo. Totoo. Peke nga ito. Ah. 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 Miss Sia, pumasok po kayo. Kayo na lang ang hinihintay namin. Pasensya na po, Mr. Leo. Pinaghintay namin kayo ng matagal. Miss Sia, pumasok po kayo. Ikaw lang ang hinihintay namin. Pasensya na, President Leo. Pinasensya ko po kayo sa paghihintay. Ay, huwag na. Walang problema. Baka kasi hindi mo alam ang lugar. Halika, sabay na tayo. Ano ba ang ginagawa mo? Mabuti naman ang pakay ko. Huwag mong abusuhin ang kabaitan ko. HMPH. Sino ka ba, bata? Nangangahas kang sirain ang magandang usapan namin. Gusto mo bang hindi nakita hayaang makita ang sikat ng araw bukas? Ano ang sinabi mo? Hindi kita marinig. Naghahanap ka ba ng kamatayan? Ikaw. Ah. Kapag muli mong pinagtangkaan ang asawa ko, puputulin ko ang mga kamay mo. Naiintindihan mo. Ikaw. Narinig mo ba? Narinig ko na, narinig ko na. Hindi na po ako mangangahas muli. Ah. Ano ang nangyari? HMM. Ano ang nangyari? President Sia. Siya ang lalaking ito. Hindi man lang niya inalam kung sino ang tama o mali, at agad niya akong sinuntok. Tulungan mo naman ako, President Sia. Lumabas ka at turuan ng leksyon ang batang ito. Turuan mo siya ng leksyon. Opo, 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 ikaw. Pumunta ka sa nanay mo. Ikaw naman ang may kagagawan nito. Akala mo ba hindi ko alam? Umalis ka na. Oh, President Sia. Hindi ko akalaing marunong ka ring umunawa ng katwiran. Haha, Ginoong Lu, ano ba ang sinasabi ninyo?
Ako, noon pa man, marunong na akong umunawa. Nagtipon tayo rito ngayon. Para sa pakikipagtulungang pangnegosyo, hindi para makipag-away. O, pakikipagtulungang pangnegosyo. Asawa ko, hinanap mo sila para sa trabaho. Tama. Ang mga kasosyong ito noon, ay pawang kapanalig ng pamilyang Siya. Ngayon, kumampi na silang lahat sa ikatlong tiyo. Tama. Ang mga kasosyong ito noon, ay pawang kapanalig ng pamilyang Siya. Ngayon, kumampi na silang lahat sa ikatlong tiyo. Oh, ibig mong sabihin, mga traidor kayo. Bata, tigilan mo ang walang kwentang paratang. Ang ugnayan namin sa Siya Group, ay pakikipagtulungan lamang. Ngayon, nag-alok si President Siya sa amin, ng mas magandang mga kondisyon. Kaya natural lamang na sa kanya kami makipagtulungan. Maliban na lamang kung kaya ni Miss Siya, mag-alok ng higit na kapakipakinabang na kondisyon. Sa mundong ito, lahat ay kumikilos para sa tubo. Kung may mas mabuting katuwang, bakit pa namin pipiliin ang Siya Group ninyo? May punto si Gia. Tutal, pamangkin ko si Chinwan. Hindi naman ibig sabihin na hindi kita mabibigyan ng pagkakataon. Ano ang gusto mong mangyari? Huwag kang mag-alala, kailangan mo lamang magpalipas ng isang gabi sa silid sa itaas. Agad na ipagpapatuloy ng mga kasosyong ito ang pakikipagtulungan sa iyo. Hihihi, wala kang hiya. Siya Chingwan, pag-isipan mong mabuti. Isang pagkakataon lang ito. Kung lalabas ka ngayon, kapahamakan ang naghihintay sa iyo. Isipin mo kung gaano kalaki ang tiwala sa iyo ni Lolo Siya. Paano mo naman siya ginantihan? Paano mo naman siya ginantihan? Kapahamakan ang naghihintay. Sa tingin ninyo, karapat-dapat kayong hamanin ako. Bibigyan ko kayo ng huling pagkakataon. Humingi kayo agad ng tawad sa asawa ko. May oras pa. Hoy, bata, ako pa ang hihingi ng tawad sa inyo. Bata, nagkakamali ka ba? Kayo ang mamalasin ngayon. Talaga. HMPH. Ginoong Bay, batang amo, ano ba ang ginagawa ninyo? Anong pakialam mo? Umalis ka. Dr. Lu. Umaasa ang pamilya Bay na magkaroon ng pagkakataong makipagtulungan kay Dr. Lu. Kung papayag si Dr. Lu, maaari naming ibigay ang lahat ng hilaw na materyales sa 20% bawas sa presyo sa merkado. 20% bawas. Ginoong Bay, kung papayag kayong magbigay sa amin ng mga materyales, malaking tulong na po iyon sa amin. Maraming salamat po talaga. Ay nako. Napakagalang naman ni Binibining Siya. Ang makipagtulungan sa Siya Group ay isang karangalan para sa mag-amang Bay. Kung hindi ka nasisiyahan, sa mungkahi ko kanina. Handa kaming magbigay ng 50% bawas mula sa pinakamababang presyo sa merkado. Ha, sandali. 50%? Hindi. Gawin na lang nating 20%. Ay nako. Ha. Maraming salamat, Binibini, at Dr. Lu, sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon. Binibini Gia, Ginoong Lu, bigyan ninyo pa kami ng isang pagkakataon. Nagkamali kami. Hindi na po kami mangangahas na ulitin iyon. Ano man ang mangyari sa hinaharap, susunod kami sa Siya Group. Mga damong tumutubo sa pader kayong lahat. Sumunod kayo kay Siya Wenji. Kaya ngayon ay naghahanap kayo ng ibang Mrs. Ulingan. Asawa ko, umalis na tayo. Sabihin mo sa akin ang totoo. Bakit kayo sinuportahan ng mag-amang Bay? Huwag mong sabihing nagkasakit sila, at ikaw ang gumamot sa kanila. Napakatalino mo talaga, asawa ko. Pero, Lucy, may hangganan ng utang na loob. Huwag ka nang humingi pa ng tulong sa kanila. Pero, Lucy, may hangganan ng utang na loob. Huwag ka nang humingi pa ng tulong sa kanila. Sige. Asawa ko. Ikaw talaga ang pinaka nagmamalasakit sa akin. Sino bang nagmamalasakit sa iyo? Pinapaalalahanan lang kita, iyon lang.
Sige na, umuwi na tayo agad. Sige, asawa ko. Tara na, umuwi tayo at gumawa ng anak. Nasaan ang babaeng iyon? Paumanhin po, Batang Amulin. Walang silbi ka, isang babae lang, hindi mo mabantayan. Para saan ka pa? Batang Amulin, kumalma po kayo. Hindi talaga ito kasalanan ko. Ay. Kasalanan lahat ni Lucy. Hindi ko alam kung ano na namang kalokohan ang ginagawa niya. Nakipag-ugnayan pa siya sa mag-amang bay. Kung hindi, talagang maisasakatuparan ko ang planong ito. Nakipag-ugnayan pa siya sa mag-amang bay. Kung hindi, talagang maisasakatuparan ko ang planong ito. Ang tinutukoy mo ba ay si Lucy? Opo, Young Master Lin. Si Lucy ang mapapangasawa ng pamangkin kong babae. Ang lalaking iyon. Siya ba yung galing probinsya? Opo, Young Master Lin. Kilala ninyo siya. Lintik, kakilala ko lang siya. Pipilitin kong pagbayarin siya ng 10,000 ulit. Mabagsik na dugo. Pirasuhin ko siya hanggang wala nang makilala sa kanya. Asawa ko, bakit mo ako hinahanap ng ganitong kalalim na ng gabi? Heto, para sa iyo. Isang smartphone, HMM. Simula ngayon, huwag mo nang gamitin ang luma mong telepono. Simula ngayon, huwag mo nang gamitin ang luma mong telepono. Ako, may mga ahas, daga, at kung ano-ano sa kwarto ko. Dito ka na matulog sa kwarto ko ngayong gabi. Sige. Sige. Bawal kang matulog dito tapos lilipat ka roon. Ha? Asawa ko. Ang mag-asawa, magkayakap na natutulog. Hindi pa tayo kasal. Kaya natural lang na hindi tayo pwedeng magsiping. Oh. Kaya pala gusto mong pakasalan kita, asawa ko. Ikaw talaga. HMPH. Sige, sa kabila na lang ako matutulog. Hindi ako gagalaw. HMM, matulog ka na. HMM. Lucy, loko ka. Kaya mo pa talagang matulog sa ganitong sitwasyon. HMPH. Lucy, loko ka. Kaya mo pa talagang matulog sa ganitong sitwasyon. HMPH. Asawa ko, ano ang nangyari kagabi? Bakit parang pagod na pagod ka? May daga kasing nakadapa sa tabi ng kama ko kagabi. Hindi ako makatulog, walang hiya ka. Karaniwan, ang kulit-kulit mo. Bakit ang bait mo kagabi? May daga pala. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Sa isang kisap mata, nalutas ko na sana iyon. Nakita kitang mahimbing na mahimbing ang tulog. Pasensya na at ginayos kita. Asawa ko, ang bait mo talaga sa akin. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Ayoko lang ng abala, iyon lang. Nga pala, kaarawan ngayon ni Lolo. Alam mo ba? Huwag kang mag-alala, siguradong hindi ako mahuhuli. Ayos na rin iyan. Pasok po kayo, binabati kita. Ay. Binabati kita, binabati kita. Pasok po kayo. Ikalawang tiyo, ikatlong tiyo. Saan kayo humuhugot ng kapal ng mukha? Pupunta pa kayong dumalo sa malaking kaarawan ni Lolo. Ikalawang tiyo, ikatlong tiyo. Saan kayo humuhugot ng kapal ng mukha? Pupunta pa kayong dumalo sa malaking kaarawan ni Lolo. Qingwan, ano ba ang sinasabi mo? Totoo kaming mga tiyuhin mo. Magsalita ka naman ng mas maayos. Kaarawan ni Lolo Sia. Kung pati ang mga tunay niyang anak ay hindi dumalo para bumati, ano na lang ang iisipin ng mga tagalabas tungkol sa pamilyang Sia? Ayaw mo ring mapahiya ang pamilyang Sia, di ba? Tama ka, Sia Qingwan. Kung ipagpapatuloy mong harangan kami, mag-ingat kayo, baka isipin ng iba, na ang sarili nating pamilya, ay nag-aaway-away na. Nako, kapag dumating ang araw, ng malaking kaarawan ni Lolo Sia, hindi magiging maganda ang takbo ng lahat. HMP. Sana huwag kayong gumawa ng gulo.
HMP, iyan ang tama. Kapag kaharap ang nakatatanda, dapat marunong kang magpakumbaba. Tandaan ninyo iyan sa susunod. HMP. Ay naku, ay. Ay. Hindi ba iyan ang ikalawa at ikatlong tiyo? Bakit parang napakalaking seremonya naman ito? Lucy, ikaw ang palihim na sumalakay sa aming dalawa. Bakit parang napakalaking seremonya naman ito? Lucy, ikaw ang palihim na sumalakay sa aming dalawa. Ikatlong tiyo, ano ba ang sinasabi mo? Kayong dalawa ang dapat humingi ng tawad sa pamilya siya. Kaya lumuhad kayo para humingi ng tawad. Ikaw, tigilan mo ang pag-arte mong inosente. Ikaw mismo ang nangahas na manabutahe sa amin. Kung may tapang ka, harapin mo kami ng lantaran. Tama ang sinabi ng ikalawang tiyo. Bilang isang tunay na lalaking may dangal, dapat akong kumilos ng hayagan. Ikaw, magpakita ka naman ng kaunting respeto. Napapaligiran tayo ng mga panauhin. Kapag naglakas loob kang saktan ako, kahihiyan ito para sa pamilya siya. At nakialam ka pa sa malaking kaarawan ni Lolo siya. Kaya mo bang panagutan iyon? Hahaha, nababaliw ka na ba? Paano mo nagawang manakit? Wala akong ginawa. Pinagmamasdan ko lang. Na nagulo ang buhok ng ikalawang tiyo. Kaya gusto ko sanang ayusin iyon para sa kanya. Hindi ko akalaing bigla siyang magwawala. At mag-iingay na parang aso. Ikalawang tiyo. Hindi ka ba may sakit sa isip? Ang ingay mo, parang asong walang tigil tumahol. Ikalawang tiyo. Hindi ka ba may sakit sa isip? Ako. Ikaw. Hindi ba talaga namang nagkataon lang? Isa akong bihasang manggagamot. Maaari kitang gamutin. Ikatlong tiyo. Turuan mo ng leksyon ang batang ito. Lucy, huwag kang masyadong mayabang. Darating din ang araw ng malas mo. Ikalawang tiyo, pumasok na tayo. Ikalawang tiyo, huwag kang umalis. Kaya kitang gamutin. Libre ito. Lucy, mag-ingat ka. Mas tuso ang ikatlong tiyo ko kaysa sa ikalawang tiyo. Mas marahas din ang ugali niya. Kung nakapagpigil siya ngayon, tiyak na may binabalak siya para makaganti sa iyo. Ayos lang. Dumating na si Sia Wenji. Isang sampal lang, tapos na. Tara na. Maraming salamat sa inyong lahat sa paglalaan ng oras para dumalo. Sa kaarawan ko, ito ang apo kong si Sia Qingwan. At ito naman ang apo kong lalaki sa pamamagitan ng kasal, si Lucy. Bata pa silang dalawa. Kaya umaasa akong mula ngayon, tulungan at alagaan ninyo sila. Maraming salamat sa inyong lahat. Lolo Sia, napaka-formal naman ninyo. Sa tingin ko, ang dalawang kabataang ito ay parehong masigla at tunay na mga talento. Sa hinaharap, kakailanganin pa namin ang inyong pagtangkilik at pag-aalaga. Tama nga, narinig kong sa murang edad pa lamang ay kaya ng pamahalaan ni MS. Siya ang Sia Group ng maayos na maayos. Tunay siyang henyo. Lolo Sia, masyado kayong mabait. Ha. Narinig kong sa murang edad pa lamang ay kaya ng pamahalaan ni MS. Siya ang Sia Group ng maayos na maayos. Tunay siyang henyo. Lolo Sia, masyado kayong mabait. Ha. Wow, ito pala iyon. Lolo, nawa ay pagpalain kayo ng dagat sa silangan, at mabuhay kayo ng kasing haba ng bundoknan. Haha, munting regalo ito mula sa inyong mga anak, sana ay tanggapin ninyo. Haha. Ay nako, hindi ba ito ang pambihirang kayamanan ng Chanyu Pavilion? Ang Jade Ruyi ni Emperador Kangzi. Ano? Ang Jade Ruyi ni Emperador Kangzi. Hindi ba sinabi mong ang kayamanang iyon ay maaari lamang tingnan at hindi maaaring ibenta? Tama nga, sa loob ng maraming taon, itinuring itong kayamanan ng Chanyu Pavilion. Kahit may nag-alok ng 10 milyong yuan, hindi pa rin nila ipinagbili. Paano ito napunta sa kamay ng ikalawa at ikatlong anak ng pamilyang Sia? Kailangan pa bang itanong iyan? May paraan ang mga taong iyon. Hihihi. Lolo, nasiyahan ba kayo sa Red Along ito? Ito.
Napaka mapagbigay ninyo. Ay, Lolo, basta nagustuhan ninyo, ayos na iyon. Alam na naming lahat ang aming pagkakamali, kaya hinihiling namin sa inyo, na hayaan ninyo kaming makabalik sa pamilya Sia. Alam na naming lahat ang aming pagkakamali, kaya hinihiling namin sa inyo, na hayaan ninyo kaming makabalik sa pamilya Sia. Kung taos-puso kayong nagsisisi, kung gayon ay, nako, talagang pinag-isipan ninyo itong dalawa. Napaka-perpekto ng Jin Ayang Red Along ito. Halos hindi na maiba sa tunay. Ano ang sinabi mo? Binata, kung wala kang alam, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Ito ang pambihirang kayamanan ng Chanyu Pavilion. Napakahimala naman yan. Bilang isang Jade Ruyi na inialay sa emperador, nagkaroon pa talaga ito ng kapintasan. Ang mga tao noon at ang mga tao ngayon ay talagang magkaiba. Matitigas ang ulo ng mga tao noon. Hindi takot mapugutan ng ulo. Pero hindi ganoon ang mga tao ngayon. Ano ang ibig mong sabihin? Mukhang hindi lang bulag ang mga mata mo. May problema rin ang utak mo. Itinuro ko na nga. May problema rito. Hindi mo pa rin ba makita? Peke raw. Kung ano-ano ang sinasabi mo. Aba, talagang bulag ka nga. Pero may cellphone ako. Lumapit kayong lahat at tingnan ninyo. Kapintasan ba ito o hindi? Talagang peke nga ito. Ikalawa, ikatlo, paano ninyo ito ipaliliwanag? Ito. Ang Chanyu Pavilion. Ang Chanyu Pavilion. Siguradong nagkamali ang Chanyu Pavilion. Niloko tayo ng Chanyu Pavilion. Kung ganoon, harapan nating komprontahin ang Chanyu Pavilion. Ano ang alam mo? Bata ka. Ngayon ang kaarawan ni Lolo Sia. Ang dakilang araw ng kanyang kaarawan. Tapos nagdadala ka pa ng napakaraming gulo. Gusto mo bang sirain ang saya? At pagpapalang ito ni Lolo Sia. Lolo Sia, kami po ay tiyak na hihingi ng paliwanag sa Chanyu Pavilion. Pero, hindi ngayon. Oo, tama. Lolo Sia, hintayin po nating matapos ang salo-salo bago tayo magtungo sa Chanyu Pavilion. Pero kung ngayon, tingnan muna natin kung ano ang inihanda ng apo ninyong babae at ng apo ninyong lalaki bilang mahalagang regalo. Lucy, huwag mo nang paghintayin ang lahat. Iabot mo na ang regalo. HMPH, ikaw na probinsya nung walang alam sa mundo, ay wala namang maibibigay na magandang bagay. Lucy, ito ba ang Red Along? Ibinigay mo kay Lolo Sia sa kanyang kaarawan. Hindi ba napaka-miserable naman ito? Oo nga, mukhang mas mura pa, kaysa sa mumurahing imitasyon na ibinigay namin. Hindi ka ba nahihiyang maglabas ng ganito kamurang bagay? O talagang kayong mga taga-probinsya, ay ito na ang pinakamahalagang Red Along kaya ninyong ipagmalaki? Hihihi. Ay, Lucy. Talagang pinag-isipan mo ito. Alam mong parang monghe ako nitong mga araw. Kaya nagdala ka pa ng Rebel Tong Arhat bilang regalo. Gustong gusto ko ito. Hahaha. Lolo Sia, kung gusto ninyo ng Arhat, sa susunod bibigyan ko kayo ng mas malaki. Gawa sa ginto. Sigurado, mas magiging 100 beses na mas mahal ito. Ay, oo. Ikaw mismo ang nagsabi niyan. Ang regalo mo ay dapat maging 100 beses na mas mahal kaysa sa regalo ko, ha? HMPH. Ano? Akala mo ba hindi ko kayang magbigay? Talagang probinsya nung walang alam sa mundo. Wala kang nakitang magagandang bagay. Itinuturing mong kayamanan ng isang sirang Arhat. Ha, naku, nagliliwanag ito. Nagliliwanag talaga. Ito. Hindi maaari. Imulat mong mabuti ang mga mata mo at tingnan. Sa tingin mo ba ay sirang bagay ito? Ito ang estatwa ng Buddha mula sa dinastiyang Ming. Ang maliit na Buddha na sinasamba sa bulwagan ng Templo Fagwang. Anong Buddha mula sa dinastiyang Ming? Anong palayok mula sa dinastiyang Ming? Ay nako, bilis, ipahawak mo sa akin. Ay nako, umalis na tayo. Terra. Ayos na, magsialis na kayong lahat. Napahiya ng husto ang bunso. Kaya hayaan na natin. Bakit nagmamadali ka? Maghintay ka lang. Siguradong mamamatay ang batang iyon ngayon.
I. HMM. Young Master Lin. Nasa White Crane Hotel ngayon si Lucy. HMPH. HMPH. HMM. Lucy, nitong mga nakaraang araw, dahil sa paghahanda, sa selo-salo ng iyong kaarawan, tiyak na marami kang napabayan. Hindi mo na kailangang alalahanin ako. Asikasuhin ninyo ang sarili ninyong mga gawain. Hindi naman ako abala, Lolo. Nga pala, sabay na tayong umuwi mamayang gabi, ha? Opo, Lolo Sia, sabay tayong umalis mamaya. May iba pa akong gagawin. Kailangan kong pumunta sa ibang lugar. Hoy, kung may oras kayo, bilisan ninyo at bigyan ninyo ako ng malusog na apo. Masaya na ako habang buhay. Ha ha ha. Lolo. Sige, Lolo Sia. Asawa ko, umuwi na tayo agad. Mag-ambag tayo sa pagpapatuloy ng lahi ng tao. Asawa ko, mauna ka nang umuwi. Pupuntahan ko muna ang taong iyon at kakausapin. Mag-ingat ka. Huwag kang mag-alala. Napakaganda ng asawa ko. Hindi ko hahayaang maging balo ka. Ikaw si Lucy. May nagbayad para patayin ka. Sa tingin mo ba kaya mo? Wala ka pang ganoong kakayahan. Hindi mo man lang ako sineseryoso. Kaya kitang ilagay sa aking paningin. Sino ka ba para magmalaki? HMM. HMM, naghahanap ka ng kamatayan. Array. Isa kang Grandmaster sa antas ng Wuwujing ng Wushu. Anong klaseng Grandmaster? Hindi ako ganoon. Aba, Senior, maawa ka. Senior ang tawag mo sa akin. Napakabata ko pa. Ngayon pa lang ako sumisikat. Tawagin mo na lang akong gwapong kuya. Ayos na iyon. Aba, gwapong kuya, maawa ka. Sabihin mo kung sino ang nagpadala sa iyo para patayin ako. Si Lin Mufeng, ang batang Panginoon ng pamilyang Lin. Gwapong kuya, huwag kang mag-alala. Kapag pinatawad mo ako, papatayin ko agad si Lin Mufeng. Para ipaghiganti ka, nasa ilalim tayo ng batas. Ano ba ang sinasabi mong patayan? Turuan mo lang siya ng leksyon. Opo. Itong si Lin Mufeng, sinubukan na niyang galawin ng asawa ko noon. Pinatawad ko na siya noon. Pero nang ahas pa siyang umupa ng mamamatay tao para patayin ako. Talagang hindi niya alam kung kailan titigil. Sasama ka rin ba? Isa lamang hamak na nilalang si Lin Mufeng. Hindi na kailangang ikaw mismo ang pumunta. Pupunta ako para manood ng palabas. Aba, ayos na. Salamat. HMPH, Batang Panginoong Lin, makakaasa ka. Patay na ang lalaking iyon. HMM, nagbigay kayo ng impormasyon. Magaling ang ginawa ninyo. Tungkol naman sa mga babaeng narito. Magpakasaya kayo kahit paano ninyo gusto. Sino ang naglakas loob sumipa sa pinto ng Batang Panginoong Lin? Naghahanap ka ba ng kamatayan? Lucy, bakit ka narito? Hindi ba patay ka na? Ikaw pala si Lucy. Lumabas kayong lahat na babae. HMPH. Sino ka ba para magmalaki? Ikaw ang lalaking dating nang insulto sa aming dalawa sa handaan ng kaarawan. Dapat nagtago ka na agad sa kung saan. Pero nang ahas ka pang pumunta rito para manggulo. Ikaw ang lalaking dating nang insulto sa aming dalawa sa handaan ng kaarawan. Dapat nagtago ka na agad sa kung saan. Pero nang ahas ka pang pumunta rito para manggulo. May daan patungong langit pero ayaw mong dumaan. Walang pintuan sa impyerno pero pinasok mo pa rin. Naniniwala ka bang ngayon? Tayong dalawa mismo ang makakapatay sa iyo. Array, nako. Mukhang hindi ka pabusog sa pagkain ng basura. Ano? Uulitin ko sa huling pagkakataon. Lumabas kayong lahat ng mga babae. HMPH, Binatang Zoo. Sakto ang dating mo. Patayin ninyo ang taong ito. Opo, Mr. Zushen. Pakiusap, kumilos ka agad.
Array. HMM. Oh. Batang Ginolo. Ang taong ito, papatayin ba natin siya? Mr. Zuwagzo, kayo. Ha? Huwag ninyo akong patayin. Huwag, Batang Lu. Patay na ako. Ay, Batang Ginolo, mali ako. Hindi na ako muling mangangahas. Nakikiusap ako, alang-alang kay Lolo Sia. Palayain mo na ako. Mali ako. Hindi na ako muling mangangahas. Nakikiusap ako, alang-alang kay Lolo Sia. Palayain mo na ako. Gusto mong patawarin kita. Ah, oo. Batang Ginolo, nagkasala ako sa iyo noon. Kasalanan lahat iyon ni Lin Mufeng, ang walang hiyang iyon. Pinilit niya ako. Sige, ibigay mo sa akin ang lahat ng pabrika mo sa ibang bansa. Patatawarin ko ang buhay mo. Ay, iyan. Bibigyan kita ng 3 segundo. Wala akong pakialam kahit kaunti sa mga pabrika mo sa ibang bansa, kung hindi dahil sa ikaw ay sariling apo ni Lolo Sia. Matagal na kitang naturuan ng leksyon. 3. 2. Ibibigay ko sa iyo ang lahat. Kaya lamang, may ilang papeles ng mga pabrika na kailangang asikasuhin sa ibang bansa. Ano po ang sinabi ninyo? Kapag naayos na, saka ka bumalik sa akin. Opo. Sisiguraduhin kong may lilipat agad sa iyo ang mga pabrika. HMM. Nako, 3 Ginoo. Isama mo rin ako sa pag-alis. Ikaw, umalis ka na rito. Batang Ginolo, kailangan ba nating turuan ng leksyon ang taong ito? Bigyan mo lang siya ng kaunting babala. Ikaw na ang bahala sa natitira. Siya si Batang Ginolo. Bumalik ka na. Hindi ka naman nasugatan. Ano? Ayos lang ako. Aba, nag-aalala pala ng husto ang asawa ko sa akin. Hindi kaya. Huwag kang assuming. Ha? Nako, asawa ko. Masakit ang dibdib ko. Ano ang nangyari sa iyo? Tingnan ko. Ha? Sabi mo hindi ka nag-aalala sa akin. Hindi kaya. Ay, huwag kang gumalaw. Hayaan mong yakapin kita sandali. Medyo pagod ako. Asawa ko, HMM. Magpakasal tayo bukas. Pwede ba? Para maging marapat at opisyal na maging asawa mo ako. Pwede ba? HMM. Sige, HMM.